Si Ren Tusaka ay isa sa 7 napiling mga salamangkero na nagpatawag ng isang napakalakas na lingkod na tinatawag na Archer, na ang trabaho ay tulungan siyang manalo sa digmaang Holy Grail laban sa iba pang mga mages, at kanilang mga supernatural na tagapaglingkod na tutulong sa kanya na ibigay ang anumang hiling na gusto niya. Matapos siyang mawalan ng ama noong isa sa mga nakaraang Holy Grail Wars, namumuhay si Ren sa isang malungkot na buhay sa kanyang mansion, sinusubukang lumakas para makatawag ng isang makapangyarihang lingkod para mapanalunan niya ang paparating na Holy Grail War. Matapos maging sapat na malakas para sa ritual, sinimulan niyang ipatawag ang lingkod, ngunit walang nangyayari kapag tapos na ito. Bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay at sinundan ito, upang makita ang isang matangkad na lalaking may puting buhok na kilala bilang Archer, na nakaupo sa isang ganap na nawasak na silid. Ipinaalam ni Ren kay Archer na ipinatawag niya siya at nakipagkasundo sa kanya, na nagbubuklod sa kanila sa isang mahiwagang kontrata. Kinabukasan ay pumapasok siya sa paaralan kasama si Archer, at agad na nakaramdam ng may mali sa lugar. Pagkatapos ng klase, nagpa siyang mag-imbestiga at nakahanap ng mga mahiwagang selyo na nakapalibot sa paaralan. Sinabi sa kanya ni Archer na kung ang mga selyo na ito ay isinaaktibo, lahat ng tao sa kanyang paaralan ay agad na masasawi. Kaya sinimulan nilang i-disable ang mga selyo, ngunit biglang pumasok sa eksena ang isang lalaking nakasuot ng isang asul na baluti. Agad namang humanga si Ren sa laki ng kanyang sibat, ngunit alam niyang mas mahalaga ang pisikal na lakas. Itinutok ng lalaki ang sibat sa kanya, at napagtanto niya kung gaano siya kalakas. Nagsimulang tumakbo si Ren, ngunit naabutan siya nito at nagsimulang umatake sa kanya. Naiwasan niya ang kanyang mga atake at ginamit ang kanyang spell para mahiwagang tumalon mula sa gusali, habang nasalo siya ni Archer bago siya bumagsak sa lupa at nagsimulang tumakbo palayo sa hindi kapani-paniwalang bilis. Mabilis silang naabutan ng lalaki at sinubukan siyang atakihin, ngunit hamarang si Archer sa pagitan at hinaranggan ang pag-atake. Sinabihan ni Ren si Archer na talunin ang lalaking ito gamit ang kanyang katamtamang laki ng espada, at agad siyang naging Super Saiyan bago sumugod para sa isang napakalakas na pag-atake. Nakikisali sila sa isang matinding labanan, na nagpapadala ng mga spark na lumilipad habang ang kanilang mga sandata ay nagsasalpukin. Patuloy silang nag-aaway sa isa't isa, at tumalon si Archer palayo sa kanya, ngunit mabilis siyang naabutan ng lalaki at nagsimulang umatake na galit, at walang pahinga. Si Archer ay tumalon sa hangin para sa isang pag-atake, at ipinadala ang lalaki na lumilipad paatros kahit na nadepensahan nito ang pag-atake. Lumabas ang lalaki na nakangiti at inatake si Archer sa supersonic na bilis, sinira ang kanyang katamtamang laki ng espada at pinatutunayan na mahalaga ang laki ng sandata. Bago niya siya tapusin, naglabas si Archer ng 2 pang espada at pina-atras siya pabalik. Nagpapatuloy ang laban habang patuloy na binabali ng lalaki ang mga espada, ngunit patuloy na pinapatawag ni Archer ang higit pa sa kanila mula sa kanyang mga kamay. Naghahanda ang lalaki na gamitin ang kanyang panghuling pag-atake kay Archer, ngunit bigla silang nakakita ng kakaibang figure na tumatakbo sa mga pasilyo. Agad niya itong hinabol para alisin ang mga saksi, at sinundan ni Ren ang figure. Si Shiro pala ang figure, isa pang estudyante na nabigla nang makita ang labanang ito at nagsimulang tumakbo palayo upang takasan ang lalaking may sibat. Habang nagtatago sa pasilyo, inatake siya ng lalaki, na nagsabi sa kanya na hindi siya maaaring mag-iwan ng mga saksi at umalis sa lugar, habang si Shiro ay duguan hanggang sa masawi. Dumating si Ren sa pasilyo at natakot nang makita ang katawan ng isang estudyante na nakahandusay sa sahig. Agad niyang inilabas ang kanyang pendant, at gumamit ng napakalakas na mahika para iligtas ang isang halos masawi na si Shiro at binuhay siya bago bumalik sa kanyang lugar. Humiga si Ren sa kanyang sopa, ngunit sinabi sa kanya ni Archer na nasa panganib pa rin ang buhay ni Shiro dahil malalaman ng lalaki na buhay siya, at susubukan niyang tapusin siya muli. Natatakot si Ren dito, at agad niyang sinabihan si Archer na dalhin siya kay Shiro. Sa kabilang banda, nahiga si Shiro sa kanyang madilim na silid na hindi maintindihan ang nangyari. Bigla, naramdaman niya ang presensya ng isang kaaway at naiwasan niya ang pag-atake ng lalaki sa tamang oras. Nagpa siya si Shiro na lumaban at kumuha ng malambot na papel sa kanyang mga kamay, at gumamit ng mahika upang patigasin ito. Sinabi ng lalaki na siya ay mas malakas at inatake si Shiro, tinamaan siya sa braso bago siya itinulak palabas ng silid. Nagsimulang tumakbo si Shiro, ngunit itinapon siya sa bakuran bago naging soccer player ang lalaki at sinipa siya.
Ang sandata ni Shiro ay naging malambot, at ang lalaki ay umatake ng isang huling atake, na nagpatambo sa kanya sa lupa. Sinabihan siya ni Lando na sabihin ang kanyang huling kahilingan at naghanda para tapusin siya. Biglang naging mahiwaga ang lugar, at tinawag ang isang babae na umatake kay Lando. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Sabrina, na ngayon ay lingkod na ni Shiro, at tinawag siyang Master. Nagtataka siyang tumingin sa kanya si Shiro, bago lumabas si Sabrina para makipag-away kay Lando. Tila siya ang may kalamangan habang patuloy niyang itinutulak si Lando pabalik sa kanyang walang humpay na pag-atake, at sinasabi sa kanya na nakakita siya ng mas malaki at mas matibay na mga sibat sa kanyang mga araw. Ikinagalit nito ni Lando, na muling naghahanda sa pag-atake sa kanya na tinamaan si Sabrina, at ibinagsak siya sa lupa. Buhay pa rin si Sabrina, ngunit masyado nang napagod si Lando, at nagpa siyang bumalik para sa susunod na araw. Sinabihan ni Sabrina si Shiro na manatili rito, habang nararamdaman niya ang isa pang lingkod sa malapit at nagmamadaling umalis sa gabi. Samantala, dinala ni Archer si Ren upang hanapin si Lando ngunit sa halip ay inaatake ni Sabrina. Hinaranggan ni Archer ang pag-atake bago sila nakipag-away. Ngunit bago mangyari ang anumang masamang mangyari, dumating si Shiro at inutusan si Sabrina na huminto sa pakikipaglaban. Tinawag siya ni Sabrina na walang isip at sinabihan siyang hayaan siya, ngunit inutusan sila ni Ren na huminto. Biglang nagpakita si Ren at binati si Shiro, na sinasabi sa kanya na wala siyang balak na masama. Dinala siya ni Shiro pabalik sa kanyang bahay sa pag-asang makilala pa siya, ngunit pinatigil siya ni Ren sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang peasant dahil sa mga sirang bintana. Ipinaliwanag niya na inatake siya ni Lando at naging sanhi ng pinsala, at hindi niya alam kung paano ito aayusin. Si Ren ay nagpatuloy sa pagpapasikat kay Shiro, at ipinakita ang kanyang kahangahangang mga kakayahan ng mage sa pamamagitan ng pag-aayos ng salamin na bintana gamit ang kanyang kakayahan. Sa wakas ay pumasok na sila sa loob, at napagtanto ni Ren na walang alam si Shiro. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa digmaang Holy Grail, at sinabi sa kanya na mayroong kabuuang 7 masters na lumalaban sa isa't isa upang manalo sa Holy Grail, na magbibigay ng anumang hiling. Nagpa siya si Ren na dalhin si Shiro sa isang simbahan sa kalagitnaan ng gabi, na nagpaisip sa kanya na may gagawin sila. Ngunit dinala niya siya sa isang pari na nagngangalang Kiro na nagtanong sa kanya kung may ginawa sila, bago sila pinalaya sa simbahan. Habang naglalakad pabalik, sinabi ni Ren kay Shiro na teknikal silang magkaaway sa Holy Grail War na ito, ngunit natatakot si Shiro at ayaw makipaglaban. Biglang nagpakita ang isang puting buhok na babae na may kasamang servant sa likod niya. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Ilya, at ang kanyang napakalaking lingkod bilang Berserker. Mabilis na nakilala ni Ren ang pangalan at ipinaalam sa grupo na ang mga lingkod ng klase ng Berserker, sa mga tuntunin ng lakas, ay may kakayahang mag-isang talunin ang lahat ng iba pang mga tagapaglingkod. Sinabihan ni Ren si Shiro na tumakas, ngunit sinabi niyang hindi siya isang duwag, at nagpa siyang makipag-away sa kanya. Ngunit sinabihan ni Ilya si Berserker na umatake, at si Berserker ay tumalon sa hangin para durugan sila ngunit pinasabog ng mga arrow bago inatake ni Archer. Kahit na pagkatapos nito, ang Berserker ay tila hindi nabigla at agad na tumalon sa ibabaw ni Shiro upang bigyan siya ng isang sorpresa, ngunit pinigilan ng lingkod niyang si Sabrina. Inatake niya siya gamit ang kanyang espada, pinalipad siya pabalik bago tumalon para sa isang pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, nakuha ng Berserker ang pinakamahusay sa kanyang pag-atake at itinaboy siya. Naiinis si Sabrina at ipinakita kung gaano siya kalakas na lingkod na nakikisali sa one-on-one sword clashes bago siya tumalon sa kanyang espada bago sinubukang tapusin siya. Ang Berserker ay lumabas na mas mabilis kaysa sa inaasahan, at ginagamit ang kanyang liksi upang makatama ng isang napakalakas na sipa na nagpapalipad kay Sabrina. Parehong humanga sina Sabrina at Archer sa kanyang liksi, at inutusan ni Ren si Archer na atakihin ang Berserker na ito. Umatake si Archer ng isang malakas na atake, ngunit wala itong epekto sa Berserker dahil nakatayo lang siya doon na hindi gumagalaw. Ibinaling niya ang atensyon kay Sabrina at buong lakas niyang inatake ito, pinalipad niya ito sa hangin bago siya ibinagsak sa lupa. Kahit papaano ay napigilan ni Sabrina ang kanyang atake, ngunit sinigawan ni Ilya ang Berserker para tapusin agad si Sabrina. Napagtanto ni Ren na si Shiro ay isang kalunos-lunos na talunan, kaya tumakbo siya patungo sa labanan at naghagis ng ilang mahiwagang kristal sa Berserker, na nagpahinto sa kanyang paggalaw.
Ginagamit ni Archer ang pagkakataong ito para ilunsad ang buong mga arrow. May napakalaking pagsabog, ngunit kahit na pagkatapos nito, nakatayo pa rin ang Berserker na tila wala man lang kahit anong pinsala. Muli niyang inatake si Sabrina, at nagsimula silang makipaglaban sa mga lansangan, habang si Shiro ay nakatayo doon na walang magawa. Tinawag siyang mahina ni Ren, at sinabihan siyang bumalik sa kandanggan ng kanyang ina bago sila tumakbo. Kumuha si Shiro ng ilang inspirasyon mula sa kanyang sinabi, at sinubukang maging isang malakas na mandirigma sa pamamagitan ng pagsunod sa laban, kung saan nakita niya si Sabrina na nagpupumilit na makipagsabayan sa malakas na kapangyarihan ng halimaw na ito. Tumalon si Sabrina sa ere at umatake ng isang napakalakas na atake, na hineranggan ng Berserker habang tinutulak siya nito palayo, bago pumasok sa isang sementeryo na handa na para sa isa pang pagharap. Samantala, sinundan ni Ren si Ilya bago siya inatake mula sa likuran na parang friend mong backstabber. Agad na hineranggan ng Ilya ang kanyang mga pag-atake, bago sabihin sa kanya na mukha siyang hindi maganda at kaawa-awa. Ikinagagalit ito ni Ren, na nagsimulang umatake kay Ilya, ngunit madaling hineranggan ni Ilya ang kanyang mga pag-atake bago ipinadala ang kanyang mga ibon. Takot si Ren sa mga ibon, kaya nagsimula siyang umatras habang sinusubukang atakihin ang mga ito at tuluyang nahulog sa isang butas. Muli siyang bumangon at humarap kay Ilya, bago gumamit ng isa pang gemstone upang lumikha ng berdeng kalasag sa kanyang harapan, at nagpatuloy sa mahabang sunod-sunod na pag-atake, bago masira ang kanyang harang ng isang ethereal na espada na ibinato sa kanya ni Ilya. Lumikha siya ng isa pang espada at nagpa siya na atakihin si Ren, nang sa wakas ay nagpakita si Archer mula sa kung saan man siya naruroon at inatake ang espada, na nagligtas sa buhay ni Ren. Nagtago si Ren sa loob ng kagubatan na iniisip kung gaano kasama ang kanyang lingkod na nagtago lamang sa malayo sa labanan. Nang makita niya si Shiro na tumatakbo palapit sa kanya, sinabi nito sa kanya na pinapanood niya ang kanilang laban at tutulong na sana. Ngunit itinulak siya ni Ren sa pader at sinabi sa kanya na mahina parent siya. Nagkakaroon pa rin ng laban si Sabrina sa Berserker, ngunit ngayon ay nakakatama na siya sa kanya habang nagtatago sa likod ng mga lapida. Nakuha niya ang kalamangan at nagsimulang humagupit sa higanteng nagngangalit na Berserker, bago pumasok para sa isang huling pag-atake upang tapusin ang kalaban. Pareho silang umaatake, ngunit naging rocket si Sabrina at halos atakihin ang puso ng Berserker, ngunit ang Berserker ay hinaharangan ito ng kanyang kamay. Sinubukan niyang tapusin siya, ngunit pinatigas ni Sabrina ang kanyang espada at inatake siya sa dibdib nito at napahiga doon ang Berserker na walang buhay. Bigla niyang napansin na nagsisimula na namang gumalaw ang katawan nito, habang sinabi ni Archer kay Ren na alisin ang kanyang sarili sa lugar na iyon bago siya lumikha ng isang higanteng sibat, at inilunsad ito sa malaking Berserker. Ang buong lugar ay sumabog, ngunit ang napakalaking halimaw na ito ay buhay pa rin at mukhang maayos. Nagpa siya si Ilya na sapat ang kaganapan na ito sa isang araw, at bumalik para sa kanyang pagtulog sa tabi ng kanyang alagang Berserker. Hinawakan ni Sabrina ang kamay ni Shiro at tinanong kung ayos lang siya, at dahil siya ay isang lalaki na hindi kailanman nahawakan ang isang babae, nagsimula siyang magsuka ng dugo at nawalan ng malay. Kinaumagahan, nagising si Shiro na nakakita si Ren sa kanyang silid at agad na nasasabik sa pag-iisip na sa wakas ay may nangyari. Ngunit umalis si Ren ng silid bago sabihin sa kanya na wala siyang balak gawin iyon sa kanya. Pumunta siya sa dojo kung saan nakita niya si Sabrina na nakaupo sa sahig na nagsabi sa kanya na nagtataglay siya ng napaka-espesyal na kasanayan sa pagpapagaling sa sarili na nakita nilang ginamit niya kahapon ng gabi. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang tapusin ang iba pang 7 masters para mapanalunan ang Holy Grail dahil may gusto siyang gawin. Pumasok sila sa loob upang uminom ng tsaa, kung saan ipinaliwanag ni Sabrina na ang 7 klase ay Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin, at Berserker. Mamaya sa araw na iyon, pumunta sila sa paaralan kung saan binibigyan siya ni Shiro ng paglilibot sa lugar bago sila nagpa siya na bumalik para sa gabi. Habang nilalabas niya ang kanyang sapatos sa locker, nilapitan siya ni Ayane, isang dating kaibigan na nagtanong sa kanya kung sasali pa ba siya sa archery club, ngunit mukhang wala siyang magandang alaala dito, kaya magalang siyang tumanggi. Umuwi siya kasama ang kanyang nakababatang si Akira at ang anak ng may-ari ng bahay na si Tina, na nakatira sa kanya kung minsan. Nagulat sila sa pagsunod sa kanila ni Sabrina, kaya tinanong nila kung sino siya, at nagsisinungaling si Shiro na kakilala siya ng kanyang ama na mananatili sa kanya ng ilang panahon.
Ang mga babae ay agad na sumugod sa kanya, tinanong siya kung siya ay may ginagawa, ngunit siya ay tumanggi. Umuwi silang lahat kung saan bumalik si Akira sa kusina kung saan siya kabilang at nagluto ng hapunan para sa kanila, habang si Shiro ay nagkakaroon ng oras sa kanyang buhay kasama ang tatlong magagandang babae. Si Ren ay tila abala at pumapaslang ng mga demonyo sa isang abandonadong gusali para sa ilang kadahilanan. Nakaharap siya ng kakaibang demonyo, ngunit ang si Ren ay naghahanda sa kanyang kamay sa isang pag-atake, inatake ito at walang kahirap-hirap na tinalo ito. Parehong pumasok sina Archer at Ren sa isang silid, kung saan natagpuan nila ang isang grupo ng mga mahihirap na manggagawa sa opisina na natambos sa kanilang mga mesa, at pagkatapos tumawag ng ambulansya, pumunta sila sa bubong kung saan ipinaalam sa kanya ni Archer na nararamdaman niya na ito ang gawain ng isang caster. Tinanong niya kung bakit hindi niya tinapos si Shiro, dahil siya ay isang master, ngunit sinabi ni Ren sa kanya na haharapin niya siya sa susunod, dahil hindi siya isang banta. Nagising si Shiro kinabukasan, at naghanda para sa paaralan nang si Sabrina ay nagsimulang sumunod sa kanya muli, ngunit sinabi niya sa kanya na manatili kung nasaan siya, dahil sigurado siyang ligtas siya sa paaralan. Sinubukan ni Sabrina na makipagtalo ngunit nauwi sa pag-atras at pumayag sa gusto ng kanyang amo. Dumating si Shiro sa paaralan, at sa koridor nakita niya si Ren, na tila sinusumpong, habang binibigyan siya ng hindi maganda na tingin ng walang dahilan at pagkatapos ay galit na umalis. Sa isang break sa tanghalian, dinadala ni Shiro ang kanyang sarili sa isang silid ng pahinga kung saan ang isa pang lalaki na nerd ay nagsasalita tungkol sa kung paano siya hindi nakakatulog ng sapat. Biglang pumasok ang isang guro sa silid at tinawag ang nerd sa labas, at binigyan siya ng ilang mga tagubilin. Sinabi ng nerd kay Shiro na si Ayane, ang kanyang kaibigan mula sa archery club, ay nawala mula kahapon at siya ay huling nakita na nakikipag-usap sa kapatid ni Akira na si Mado. Bumalik si Shiro sa kanyang klase ngunit nalaman niyang wala si Mado ngayon. Kaya pagkatapos ng klase, tumungo siya upang salubungin si Akira at itinanong kung may alam ba siya tungkol kay Mado or Ayane pero wala siyang alam. Ang isang anunsyo ay ginawa upang sabihin sa mga mag-aaral na umuwi kaagad pagkatapos ng klase, ngunit si Shiro ay isang lalaking hindi sumusunod at lumalabag sa lahat ng mga patakaran, at gumagala sa paligid ng paaralan. Habang naglalakad sa mga corridors, nakasalubong niya si Ren, na tila laging naiinis ng walang dahilan. Tinawag siya ni Ren na hindi pogi, at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa paaralan, at tinanong tungkol kay Sabrina. Sinabi ni Shiro na hindi sila pwedeng gumawa ng anumang bagay lalo't may mga tao, pero sinabi ni Ren sa kanya na walang anumang tao ngayon. Si Shiro ay nakakakuha ng magkahalong signal at nagsimulang isipin na sa wakas ay magiging lalaki na siya, ngunit itinaas lang ni Ren ang kanyang manggas para ipakita ang isang barcode sa kanyang braso na parang siyang Terminator. Sinabi ni Ren sa kanya na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali na pumunta dito ng mag-isa, dahil ang kanyang mahinang kakayahan ay hindi maaaring ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa isang mahinang nilalang, lalo pa sa isang katulad niya. Naglunsad ng isang pag-atake si Ren sa kanya, na kahit papaano ay naiwasan niya bago tumakbo palayo. Habang sinusubukan ni Ren na mabilis na sakupin siya, tinamaan siya sa braso, muli siyang inatake ngunit hindi nataman habang tumatalon siya pababa ng hagdan, na pinagtatawanan ang kanyang pag-asinta. Tumalon si Ren mula sa hagdan, at muli siyang inatake nang bumagsak siya sa lupa bago tumakbo sa loob ng silid-aralan at ikinulong ang sarili. Nagsimulang mag-cast ng spell si Ren sa dingding at sinimulang atakihin si Shiro, habang gumagamit siya ng mesa na pinalakas ng kanyang mahika upang harangan ang pag-atake. Huminto ang pag-atake, at binibigyan ito ng pagkakataon si Shiro na makapag-isip ng gagawin habang humahawak siya ng pamalo at pinapatigas ito. Biglang inihagis ni Ren ang isang kristal na pumipilit sa kanya na lumabas at ipakita ang kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Ren na ang kanyang armas ay masyadong malambot at maliit para sa kanya, at sinabi sa kanya na ibaba ang kanyang sandata bago siya atakihin. Ngunit ipinagmamalaki ni Shiro ang kanyang armas at nakatayo doon ng mapanghamon. Nang makarinig sila ng malakas na sigaw, at pareho silang tumakbo pababa. Pagkalabas ng gusali, nakita nila ang isang babae na nakahandusay sa lupa at walang malay, at halos hindi na humihinga. Agad na napagtanto ni Ren na sinipsip ng isang lingkod ang kanyang mana, at ngayon ay wala na siyang lakas. Gumagamit siya ng kristal para iligtas ang kanyang buhay. Biglang may naramdaman si Shiro at itinulak si Ren palabas ng daan, na tinamaan ng sandata ang kanyang braso.
Nakatayo si Shiro doon na duguan at sinabi sa kanya na iligtas ang babae, habang papunta siya sa loob ng kagubatan gamit ang kanyang kinakalawang na pamalo. Matapos makapasok sa kagubatan, siya ay inatake ng isang tagapaglingkod na tumalon sa hangin at muling inatake siya, ngunit siya ay umiwas. Nakuha niya ang kanyang kutsilyo at inatake siya, ngunit hinaranggan ni Shiro ang kanyang pag-atake at sinipa bago siya itulak pabalik. Ibinitin siya nito sa isang puno at galit na naglakad patungo sa kanya. Sinubukan niyang hampasin siya ng kanyang pamalo, ngunit pinilipat niya ang kanyang braso at itinulak ang pamalo sa kanya. Bago niya ito mapaslang, si Ren ay dumating at nagsimulang umatake muli, pinilit siya palayo at pinalaya si Shiro na bumagsak sa lupa. Naglaho ang lingkod, habang si Ren ay tumakbo palapit kay Shiro at inilabas ang kanyang panyo upang balutin ang kanyang braso, na sinasabi sa kanya na ligtas na ang babae. Matapos siyang bendahan, bumangon si Shiro at itinutok muli ang kanyang pamalo kay Ren at handang ipagpatuloy ang kanilang laban. Ngunit ang mood swings ni Ren ay tulad ng ibang mga babae, at sinabi niya sa kanya na ayaw na niyang makipag-away at sinabihan siyang pumunta sa kanyang lugar. Sa wakas ay naisip niya na siya ay may gagawin, ngunit si Ren ay ginamo lamang siya at sinabi sa kanya na siya ay handa na para sa lansihin. Galit pa rin si Shiro sa kanyang mga komento, kaya humingi si Ren ng paumanhin sa pagtawag sa kanyang armas na maliit at sumang-ayon na ito ay karaniwan, na nagpasaya kay Shiro, at nagkamayan sila pagkatapos. Sinabi ni Ren sa kanya na dapat silang magtulungan at alisin ang iba pang mga manlalaro, bago sila mag-away sa kanilang sarili. Ngunit sinabi ni Shiro sa kanya na nakakaalam lang siya ng fortifying magic, dahil umalis ang kanyang ama upang kumuha ng gatas pagkatapos noon at hindi na siya tinuruan ng kahit ano pa. Nagpasya pa rin si Ren na makipagtulungan sa kanya para mapanalunan niya ang Holy Grail. Mamaya sa gabing iyon, umuwi si Shiro at napagtanto na sinusundan siya ni Archer na nagpahayag ng kanyang sarili, at sinasabing ipinadala siya ni Ren upang alagaan siya. Nainis si Shiro dito at hinamon siya sa isang tunggalian, ngunit hindi gusto ni Archer ang pananakot sa mga kalunos-lunos na talunan at tumangging lumaban. Tinanong ni Shiro kung ano ang gusto niya mula sa Holy Grail, ngunit sinabi ni Archer na wala siyang interes sa Holy Grail at malamang pati ang ibang mga tagapaglingkod bukod kay Sabrina, na malamang na gusto ng ilang magarbong hikaw. Ipinaliwanag niya na ang mga tagapaglingkod ay wala talagang pagpipilian sa bagay na ito, at sila ay karaniwang napipilitang lumaban sa mga laban ng kanilang master at kapag natapos na ang digmaan, lahat sila ay mawawala na lang. Sinabi sa kanya ni Shiro na hindi niya gusto ang kanyang mga sinasabi, kaya si Archer ay nagpasya na umalis, iniwan siyang mag-isa. Bumalik si Shiro sa kanyang lugar kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang mga kasama. Ipinaalam sa kanya ni Tina na nahanap na si Ayane nung nakalipas na araw, at nakabalik na siya sa kanyang tahanan dahil medyo nawala ang kanyang memorya. Dahil dito, naalala ni Shiro ang lingkod na kanyang nakalaban, ngunit pinawalang bahala niya ito at pumunta sa dojo upang makita si Sabrina. Sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang araw, at sinabi sa kanya na may isa pang master sa paaralan bukod sa kanya at kay Ren, kaya nagpasya silang magsama-sama upang talunin ang hindi kilalang master na ito. Hindi iyon pinansin ni Sabrina, at tumayo siya na may dalang espadang kahoy para turuan siya ng ilang kasanayan sa pakikipaglaban, at pumayag siya. Kinabukasan, pumunta siya sa paaralan at nakitang pinagtatawanan ni Mado si Ayana at tinawag siyang Bimba, na ikinagalit ni Shiro, at sinabihan niya itong isara ang kanyang bibig bago siya may gawin sa kanya. Patuloy na nagsasalita si Mado, kaya hinawakan siya ni Shiro sa mga balikat, ngunit tumunog ang bell at bumalik sila sa kanilang mga upuan. Kinalaunan sa araw na iyon, nakipagkita siya kay Ren at pumunta sila sa silid-aklatan upang hanapin ang mga pinagmumulan ng magic field sa paligid ng paaralan, at ipinakita ni Shiro ang kanyang kakayahang makahanap ng mga nakatagong bagay, na humahanga sa kanya. Isa-isa, hindi nila pinapagana ang lahat ng magic circle na maaaring makapinsala sa mga estudyante. Pagkatapos nito, nagpasya si Ren na bumalik sa bahay, habang si Shiro ay naglibot sa paligid ng paaralan dahil wala siyang mga kaibigan ngunit nakasalubong si Mado, habang ipinahayag niya na siya ay isa ring master at siya ang naglagay ng lahat ng mga magic circle na iyon. Inakusahan siya ni Shiro ng pag-atake sa babae kahapon, ngunit tumugon siya na ginawa ito ng kanyang lingkod sa kanyang sarili at wala siyang kinalaman dito. Tumingin siya kay Shiro at sinabihan siyang makipag-alyansa sa kanya dahil sama-sama nilang matatalo ang iba, ngunit tumanggi si Shiro at umalis.
Pagbalik sa bahay, madali siyang natatalo ni Sabrina sa panahon ng pagsasanay, at sa paglaon ng gabi ay nakaupo siya sa shed na mag-isa na sinusubukang magsanay ng kanyang mahika. Ang kanyang konsentrasyon ay nawala at ang kahoy ay nawasak, habang naririnig ito ni Sabrina at pumasok sa shed upang makita siyang nagsasanay. Pagkatapos ay sinubukan ni Shiro na lagyan ng mahika kanyang hawak na bato na aksidenteng nabasag nito, at nagpa siya si Sabrina na iwanan ang talunan na ito sa kanyang sarili. Natutulog si Shiro sa shed habang ang ilang napakahusay na mga thread ay naglalakbay sa kalangitan sa gabi, at bumabalot sa sarili nito sa paligid ni Shiro. Siya ay may ilang kakaibang mga pangitain, at pagkagising niya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang abandonadong templo, habang ang lingkod ay nagpapakita sa kanyang harapan. Pagbalik sa kanyang bahay, naramdaman ni Sabrina ang isang bagay at nalaman niyang nawawala si Shiro, na pagtanto na siya ay dinukot. Malapit sa templo, ang tagapaglingkod ay isang caster at sinabi sa kanya na siya ang pinakamahina at ang pinakakaawa-awa sa lahat ng mga masters, at sinabi sa kanya na kukunin niya ang lahat ng kanyang mana. Habang nangyayari ito, sinusubaybayan siya ni Sabrina at hinanap ang force field sa paligid ng templo bago tumakbo sa hagdan upang iligtas ang kanyang master, ngunit sa huli ay napansin niya ang isa pang lingkod sa itaas na lumalabas na isang assassin. Sinabi niya sa kanya na tumabi, ngunit ang assassin ay malinaw na tumanggi at naglabas ng isang nakakagulat na mahabang talim na handa para sa labanan. Pagbalik sa templo, sinimulang kunin ng caster ang mana mula sa kanya nang biglang bumagsak sa kanya ang isang grupo ng mga arrow, na nailigan niya sa pamamagitan ng pag-atras. Tumalon si Archer sa harap niya, at sinabihan siyang manatili kung nasaan siya dahil siya ay nagagalit na ngayon. Tila nagulat ang caster nang makita si Archer at nagalit sa kanya dahil sa pakikialam nito, ngunit nananatiling kalmado si Archer dahil nakipag-usap na siya sa isang master na hindi bababa sa isang mangkukulam. Tila galit siya sa assassin dahil sa hindi pagpapahinto kay Archer, ngunit inihayag niya na ang assassin ay tiyak na napakalakas dahil nakikipaglaban siya kay Sabrina sa ngayon. Bumalik sa hagdanan, sinalakay ni Sabrina ang assassin, ngunit hineronggan niya siya bago ang pag-atake at itinulak si Sabrina pabalik. Pumapasok siya para sa isa pang pag-atake, na nagre-resulta sa isang malaking sagupaan, ngunit muli siyang napaatras. Pinupuri ng assassin ang kanyang kakayahan at sinabing nasawi na siya kung hindi siya ganoon kalakas, habang si Sabrina ay hindi makapaniwala na kayang pantayan ng lingkod na ito ang kanyang kakayahan sa espada. Bumalik sa itaas, tinanong ni Archer ang caster kung ang kanyang master at ang assassin's master ay nagtutulungan, ngunit siya ay tumawa at sinabing wala siyang master at ang assassin ay kanyang alipin. Ikinagulat ito ni Archer, na nagagalit sa kanya dahil sa paglabag sa mga patakaran, ngunit sinabi ng caster na ang mga patakaran ay para sa mga talunan at siya ay sapat na malakas upang gawin ang gusto niya. Napag-alaman ni Archer na maaaring tinawag siya ng isang master, ngunit malamang na mahina siya, at nagawa niyang kontrolin siya at pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang sariling alipin. Sumagot ang caster na ang lahat ay patas sa pag-ibig at digmaan, ngunit sinabi sa kanya ni Archer na kahit ang kanyang mga magulang ay hindi siya mahal na talagang nagpapagalit sa kanya. Nagmamadaling pumasok si Archer para sa isang pag-atake at bago pa man magawa ng caster ang anumang bagay, hinampid niya siya ng mabilis at siya ay bumagsak at nawala. Lumalabas na nasa himpapawid na siya at gumagamit ng ilang magic circle para atakihin siya, na hineronggan niya habang si Shiro ay nasa sahig. Sinabihan siya ni Archer na gawan siya ng sandwich na ikinagalit ng caster, at pinaulanan siya ng isa pang magic blast na iniiwasan niya at tumalon sa ere para tapusin siya. Muli niyang ginagamit ang kanyang mga magic blast sa kanya, ngunit lahat ng ito ay iniiwasan niya. Nagpa siya ang caster na gumamit ng mga taktika at inatake si Shiro, ngunit nailigtas siya ni Archer habang nakabitin siya sa bubong. Inatake silang muli ng caster, ngunit dinala siya ni Archer at tumakas na iniiwasan ang lahat ng mga pag-atake bago sinipa si Shiro mula sa isang mahiwagang bitag na inilatag ng caster. Nakulong si Archer sa loob at hindi makagalaw habang naghahanda ang caster na wakasan siya, ngunit kahit papaano ay nagawa niyang hajisan siya ng 2 kutsilyo, na pinilit niyang harangan, na nagpakawala kay Archer mula sa hadlang. Muli niyang inatake si Archer, ngunit umiwas siya sa mga ito sa mabagal na paggalaw, bago maglabas ng isang napakalaking arrow mula sa kanya at inilunsad ito ng buong lakas patungo sa caster. Sinubukan niyang harangan ang arrow gamit ang kanyang mahika, ngunit nabigo siya at tuluyang nawasak.
Sa kabilang panig, napagtanto ng assassin na may problema ang kanyang amo, kaya sinabihan niya si Sabrina na mabilis na tapusin ang laban na ito at maghanda gamit ang kanyang espada. Agad na naramdaman ni Sabrina na masasawi siya kung hindi niya gagamitin ang kanyang buong kapangyarihan at ibunyag ang kanyang buong espada, ngunit ang assassin ay nauwi sa paghampas sa kanya bago siya makapag-react at nahulog siya sa hagdanan sa lupa. Sa loob ng templo, halos buhay na ang caster at tinanong si Archer kung bakit hindi niya ito pinaslang, ngunit sumagot siya na ang layunin niya ay iligtas si Shiro at hindi pumaslang ng sinuman. Medyo nainis ang caster at tinawag silang dalawa na walang isip ngunit inalok silang sumali sa kanyang koponan, ngunit tumanggi sila habang sinabi sa kanya ni Archer na ibibigay niya siya sa kanya kung sakaling makaharap niya ang Berserker. Sinabihan siya ng caster na maghanda sila sa susunod, bago lumipad habang tinanong ni Shiro si Archer kung bakit niya siya pinakawalan. Sumagot si Archer na gusto niyang ipagpatuloy niya iyon para siya ay sapat na lumakas para talunin ang Berserker, at pagkatapos niyang gawin iyon, tatapusin nila siya. Samantala, muling bumangon si Sabrina, na pinahanga ang assassin, na nagsabi sa kanya na pinagkadalubhasaan niya ang diskarteng ito ng mag-isa at pinutol ang mga dahon walang dahilan. Sa kabilang panig, sinabi ni Archer na wala siyang pakialam kung gaano karaming tao ang pinapaslang ng caster, na ikinagalit ni Shiro, na sinubukang suntukin siya ngunit madaling naharang. Si Shiro ay umiiyak na parang sanggol at nagsimulang maglakad palayo, ngunit inilabas ni Archer ang kanyang punyal at hinampez ang kanyang likod. Bumagsak si Shiro sa lupa na dumudugo at sinubukang lumayo, ngunit sinundan siya ni Archer at muli siyang inatake habang nahulog siya sa hagdan. Kinakabahang tumakbo si Sabrina patungo sa kanya habang sinasaklob ng assassin ang kanyang espada, at sinabi sa kanya na maglalaban sila mamaya. Tumalikod si Sabrina patungo sa assassin, at pinasalamatan siya sa hindi pag-atake at sinabing siya ay isang napakalakas at karapat-dapat na kalaban, habang ganoon din ang nararamdaman ng assassin. Si Archer, gayunpaman, ay tila pagod na sa kanila at inatake si Sabrina ng walang anumang babala, ngunit agad na hinaranggan ng assassin ang pag-atake at iniligtas siya. Nag-usap sila sa isa't isa saglit, ngunit na-trigger si Archer at inatake ang assassin, at nasangkot sila sa isang hindi kapani-paniwalang mabilis na tunggalian, naglanding ng isang grupo ng mga pag-atake sa isa't isa habang nagpasya si Sabrina na umatras pansamantala. Ibinalik siya ni Sabrina at ginamo si Shiro, habang ipinapaliwanag niya kung ano ang nangyayari sa caster at kung paano siya pinaalis ni Archer. Sinabi sa kanya ni Sabrina na kung siya ay magsisikap, maaari siyang maging kasing dalubhasa sa isang espada gaya ni Archer, at agad siyang sumang-ayon at humiling ng walang awang sanayin siya sa sining ng espada. Kinaumagahan, nagising siya pagkatapos managinip tungkol sa pagkakaroon ng mga espesyal na kapangyarihan at pumasok sa loob ng dojo upang magkaroon ng sesyon ng pagsasanay kasama si Sabrina, na ibinagsak siya sa lupa ngunit sinabi pa rin sa kanya na talagang mahusay siya. Lumalabas na ginamit niya ang mga diskarte sa espada ni Archer, na ikinaasar ni Sabrina, at kahit pagkatapos niyang sabihin sa kanya na hindi siya nanloko, agad na lumabas si Sabrina. Pagkatapos nito, muling bumangon si Shiro dala ang dalawang espada sa kanyang mga kamay at nagsimulang magsanay. Mamaya sa araw na iyon, bumalik siya sa paaralan kung saan tila binibigyan siya ng kakaibang tingin ni Mado. Sa panahon ng lunch break, siya ay tinawag ni Ren, na dinala siya sa rooftop kung saan sila umupo sa lupa at nag-usap tungkol sa nangyari kahapon. Humingi ng paumanhin si Ren sa ginawa sa kanya ni Archer at nangako sa kanya na hindi na ito mauulit, habang sinasabi sa kanya ni Shiro na hindi siya galit sa kanya. Nang maglaon, ipinakita muli ni Ren sa kanya ang kanyang barcode, na dahilan kung bakit gusto siyang rentahan ni Shiro sa loob ng isang oras, ngunit ipinahayag ni Ren na maaari siyang gumamit ng mga kristal upang mag-imbak ng malakas na magic sa mga ito, at sa gayon ay nagagawa niyang gumamit ng napakaraming uri ng mahika. Mukhang humanga siya, habang kinukwento nito ang mga hinala niya na may ibang master sa paaralan bukod sa kanila ni Mado. Bago pa sila makapag-usap pa, isang bigla ang putok ang yumanig sa buong paaralan, at biglang isang force field na nilikha ni Mado ang sumasakop sa buong lugar. Nagpapakita ang isang higanteng eyeball sa kalangitan. Agad na bumaba sina Ren at Shiro kung saan nanghihina na si Shiro, ngunit nagtiyaga pa rin at binuksan ang pinto ng kanyang silid-aralan upang matagpuan ang lahat ng mga estudyante na walang malay sa sahig. Nagulat dito si Ren, habang pumapasok si Shiro sa loob at nalaman niyang humihinga pa ang mga estudyante. Biglang sumigaw si Ren sa kanya, habang nagpapakita ang isang skeleton mula sa lupa na may espada sa kanyang mga kamay.
Agad na lumabas si Shiro gamit ang kanyang matigas na pamalo at hinampas ito, habang inaatake ito ni Ren ng mahika. Isang bungkos ng mga kalansay ang nagsimulang umusbong mula sa lupa, at napagtanto ni Shiro na hindi niya kayang labanan ang mga ito. Kaya, nagdesisyon siyang pilitin si Sabrina na mag-teleport sa paaralan. Dumating si Sabrina sa napakagandang paraan, at sa loob ng isang segundo, winasak niya ang bawat kaaway sa harap niya. Agad siyang tumingin sa paligid at sinabi sa kanila na naramdaman niya ang isang lingkod sa palapag na ito. Nang marinig ito, agad na sinubukan ni Ren na kontakin si Archer. Napagtanto niya na naputol ang komunikasyon dahil sa kalasag. Kaya, sinabi ni Shiro kay Sabrina na harapin ang mga halimaw at ang tagapaglingkod, habang siya at si Ren ay susubukan na sirain ang kalasag. Tila nag-aatubili si Sabrina ngunit naniniwala sa kanya at pumayag. Pareho silang tumakbo palayo, at tumalon si Shiro pababa ng hagdan, pinaslang ang dalawang halimaw bago magpatuloy. Mukhang nag-e-enjoy si Mado sa sandaling ito kasama ang kanyang lingkod, si Rika. Nang biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang isang caster sa silid na umatake kay Rika. Habang nangyayari ito, nasa koridor si Sabrina na nakikipaglaban sa mga halimaw nang biglang nawala silang lahat, at si Rika ay nagpakita sa kanyang likuran para sa pag-atake. Pumasok si Sabrina para sa isang sagupaan, nauwi sa pag-atake kay Rika, ngunit sa kanyang takot, si Rika ay nagbago sa isang caster na kinagulat ni Sabrina at tuluyang nawala. Samantala, nakikipaglaban sina Shiro at Ren sa ibaba, ngunit gaano man karami ang napaslang nila, palaging mas dumarami ang halimaw. Sinabihan siya ni Ren na umatras at naghagis ng pampasabog sa mga halimaw, sabay-sabay silang sinisira. Lumipat sila sa koridor kung saan nakita nila si Mado na nakayuko sa isang sulok at sinusubukang tumakas, ngunit sinipa siya ni Ren at sinabihan siyang ibaba ang kalasag. Si Mado, gayunpaman, ay tila labis na natakot at patuloy na nagbubulong ng isang bagay, na ginawa ni Shiro na suriin ang silid, at nalaman niya na ang kanyang lingkod, si Rika, ay napaslang sa pader at ito ay naglalaho. Nawawala ang force field habang si Ren ay nagtatanong kay Mado na parang sigang babae, at nagtatanong kung sino ang pumaslang sa kanyang lingkod. Hindi sumagot si Mado dahil tila sobrang takot siya, at sa halip ay tumakbo siya palayo tulad ng isang batang lalaki. Samantala, inalis nila ang katawan ng mga estudyante, na humahanga kay Ren at sa kanyang kalmadong saloobin. Pero simpleng sagot lang ni Shiro na nailigtas nila ang ibang mga estudyante, habang ang iba naman ay nasawi. Ngayon ay dumating na ang mga paramedic, at sinimulan na nilang alagaan ang mga bangkay. Habang nagpasya ang ating mga bayani na gamitin ang back exit, pinipigilan sila ni Sabrina at nauna kay Shiro habang si Archer ay nasa harap nila. Si Ren ay humarap sa kanya, at tinawag siyang walang silbi na lingkod na hindi nagpapakita sa oras upang iligtas siya. Sumagot si Archer na ngayon lang niya naramdaman ang gulo at pumunta kaagad dito. Ngunit sinabi ni Ren sa kanilang lahat na lumabas at mag-uusap sila. Pumunta sila sa kagubatan kung saan pinunan siya ni Ren tungkol sa lahat ng nangyari, at ibinunyag na pinaslang ng caster si Rika. Tinatawanan ni Archer si Rika dahil sa pagkasawi niya ng ganun kadali, ngunit nagalit si Sabrina sa kanya at sinabihan siyang tumahimik bago niya itulak ang kanyang espada sa kanyang katawan. Si Archer ay tumugon na siya ay hindi papayag na gawin niya iyon bago nakialam si Ren, at sinabi sa kanilang dalawa na tumahimik. Inilatag niya ang plano tungkol sa pag-alam kung sinong estudyante ang master ni Caster nang hindi sila tinatakot, ngunit sinabihan niya si Shiro na umuwi muna. Sinabi niya na mayroon pa silang oras upang mag-imbestiga, ngunit ibinubulong niya na kakaiba ang pag-uugali ni Archer bago sumama sa kanya. Nang gabing iyon, nilinaw ni Sabrina na hindi niya pinagkakatiwalaan si Shiro na protektahan ang kanyang sarili, at sinabi sa kanya na matutulog siya sa parehong kwarto niya, na nagpapasaya kay Shiro na malapit sa isang babae. Pero alam ni Sabrina kung ano ang nasa isip niya, at gumawa siya ng pader sa pagitan nila habang natutulog. Sa gabi, si Mado, ang talunan, ay nagpunta sa simbahan upang bawiin ang kanyang pangalan mula sa Holy Grail War dahil ngayong wala na ang kanyang lingkod, wala nang magpoprotekta sa kanya. Tinawag siya ni Kiro na mahina, ngunit nagdahilan siya sa pagsasabing sobrang mahina si Rika at hindi ito isang patas na laban. Hindi na natutuwa si Kiro sa lalaking ito at sinabi sa kanya na may dagdag na lingkod na maaari niyang makuha kung gusto niya, na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Kinabukasan, bumalik si Shiro sa paaralan, at bago siya makapasok sa kanyang klase, hinawakan siya ni Ren sa braso at dinala siya sa isang madilim na eskinita kung saan siya umaasa na may magaganap.
Ngunit binaygo siya muli ni Ren at sinabing pinaghihinalaan niya si Ryodo, ang nerd na kasama niyang kumain ng tanghalian, bilang master ni Caster. Sinabi niya sa kanya na hindi ito posible, ngunit sinabi niya sa kanya na nakatira siya malapit sa shrine kung saan ginawa ni Caster ang kanyang base at inutusang mag-imbestiga, at pumayag pa rin siyang gawin ito. Sa tanghalian, pumasok si Shiro sa break room at nilock ang pinto kung saan nakaupo si Ryodo mag-isa. Naglakad siya patungo kay Ryodo at sinabihan siyang alisin kaagad ang kanyang uniforme. Natakot si Ryodo at sinabi sa kanya na umatras at hindi niya ito gagawin. Ngunit sinabi ni Shiro na ililibre niya siya ng tanghalian bago ilabas ang lahat ng kanyang damit. Tila gumaan ang loob at masaya si Shiro, habang tinitingnan niya ang katawan ni Ryodo dahil wala siyang nakitang mga tato na nagpapahiwatig na siya ay isang master. Nagbibihis si Ryodo, habang tinanong siya ni Shiro kung may nakita siyang kakaiba sa shrine kamakailan, ngunit tumanggi siya at lumabas. Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Shiro na hanapin si Ren para ibigay sa kanya ang balita, ngunit sinabi sa kanya ng mga tao na umalis na siya. Sinundan niya ito sa labas at nakita niya ito malapit sa poste ng kuryente, na nakatayo lang doon. Agad niyang dinala si Shiro sa isang eskinita at itinulak ito sa dingding, bago sinabi sa kanya na pinagmamasdan niya itong si Blondie na kausap si Akira kanina. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ni Shiro na hindi master si Ryodo dahil personal niyang sinuri ang bawat parte ng katawan nito. Naniwala si Ren sa kanya bago sabihin sa kanya na dapat nilang malaman ang higit patungkol dito bukas. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, bumalik si Shiro sa kanyang bahay at kumain ng hapunan kasama ang lahat bago matulog sa gabi. Kinaumagahan, nagising si Ren mula sa isang masamang panaginip at umiinom ng kanyang tsaa, habang sinabi sa kanya ni Archer na dapat nilang sirain ang kanilang alyansa sa mahinang lalaki na si Shiro, at maging kaalyado ang Caster. Ngunit tumanggi siyang marinig ang anumang bagay tungkol dito, at sinabi sa kanya na hinding-hindi niya ipapanig ang kanyang sarili sa isang halimaw na ganoon, at pinagkakatiwalaan niya si Shiro sa kanyang buhay dahil alam niyang hindi siya magtataksil sa kanya. Mukhang nagalit si Archer sa kanya, at sinabihan siyang hindi nag-iisip bago umalis. Si Shiro ay tumungo din sa paaralan at napansin si Ryodo na nakikipag-usap sa guro na nagngangalang Sekiro. So out of curiosity, nagtatanong siya tungkol dito. Sinasabi ni Ryodo na si Sekiro ay nakatira kasama niya sa shrine sa nakalipas na 3 taon, kaya sila ay talagang malapit sa isa't isa. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Ren sa silid na tinatakot si Ryodo na mayroon pa ring takot mula sa huling pagkakataon na nakulong siya kasama si Shiro. Tinanong siya ni Ren tungkol kay Sekiro, at sumagot lang siya na wala siyang nakitang kakaiba, at masaya pa nga siya para kay Sekiro dahil nakuha na niya ang mga tagahanga na kasama niya sa ngayon. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, dinala ni Ren si Shiro sa rooftop at sinabi na ang master ng caster ay si Sekiro para sigurado. Ngunit tila nag-aatubili pa rin si Shiro at sinabing maaaring ito ay maling impormasyon. Sinabi ni Ren na dapat nilang salakayin siya ngayong gabi, habang nakababa ang kanyang depensa. Hindi gusto ni Shiro ang plano, ngunit sinabi ni Ren sa kanya na maaari lang nilang subukan siya sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang maliit na magic blast sa kanya, at kung ipagtatanggol niya ang kanyang sarili, tiyak na siya ay isang master. Kinagabihan, bumalik si Shiro sa kanyang bahay at tinalakay ito kay Sabrina na sumang-ayon sa plano ni Ren. Kaya nagpa siya silang makipagkita sa kanya sa gabi. Pagsapit ng gabi, sumama si Shiro sa tabi ni Sabrina at nakipagkita kay Ren na naghihintay sa kanila, at ibinunyag na si Archer ay masama ang pakiramdam at tumangging sumama sa kanila. Pumwesto sila habang hinihintay ang pagdating ni Sekiro, at nang inaasahan nila, dumating siya sa kalsada na may hawak na payong. Lahat sila ay pumwesto, at pinupuntirya siya ni Ren bago naglunsad ng isang maliit na magic blast sa kanya. Sa kanilang sorpresa, nakatayo si Sekiro doon nang walang gasgas habang ang caster ay lumitaw sa harap niya at nagsimulang maghanda para sa isang labanan. Sinabi niya kay Ren na ipakita ang kanyang sarili bilang alam na nila ang tungkol sa kanila, at sinabi ni Ren kay Shiro na maghanda. Ngunit hindi niya pinansin ang plano at lumakad sa labas gamit ang kanyang pamalo. Hindi niya pinapansin ang caster, at diretsyong tinanong si Sekiro kung siya ay nasa ilalim ng kontrol ng caster. Ipinaliwanag ni Shiro kung paano sinisipsip ng caster ang mga mana ng inosenteng tao at sinabing kung siya ang nag-utos nito, tatapusin niya ito kasama ang caster.
Matapat na tumugon si Sekiro na hindi niya alam ang tungkol dito, ngunit sinundan ito ng pagsasabing ayos lang siya sa ginawa ni Castor at wala siyang pakialam sa kanyang mga aksyon. Sinabihan niya si Castor na gawin ang gusto niya sa mga taong ito. Ngunit bago sila makagalaw, nagpakita si Ren sa likod at binato ng pampasabog ang Castor na hamarang dito ngunit napansin niyang tumatakbo si Sabrina patungo kay Sekiro, at sinubukan siyang hampasin siya. Ngunit siya ay protektado ng kalasag ni Ren at naabot si Sekiro bago siya hinampwes. Sa sorpresa ng lahat, si Sekiro ay isang mahusay na lalaki at hinaranggan ang kanyang espada, bago tumakbo palapit at inatake siya. Dahil dito ay hindi siya nakapaghanda, at si Sekiro ay patuloy na nagpapatuloy sa offense iba, lalo pang itinulak si Sabrina pabalik bago siya inatake sa tiyan at sinunggaban siya sa lalamunan. Sinubukan ni Sabrina na palayain ang sarili sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya, ngunit umiwas siya at hinamped siya sa sahig bago siya itinapon. Ito ay lubos na nagpabigla kay Shiro, na hindi makapaniwala na magagawa ito ng isang normal na master sa isang tulad ni Sabrina. Habang nakahiga siya doon, sinabi ni Castor kay Sekiro na haharapin niya si Sabrina, kaya nagpa siya siyang lumaban laban sa kanyang mga estudyante. Agad na sinubukan ni Ren na atakihin siya, ngunit umiwas si Sekiro at pinatumba siya ng isang suntok na ikinagalit ni Shiro. Siya ay tumatakbo kay Sekiro, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay naiiwasan bago si Sekiro ay nakatama ng 3 suntok na combo, na nagtutulak sa kanya pabalik. Kahit papaano ay nananatiling may kamalayan si Shiro at napagtanto na kapag natalo siya, masasawi si Ren. Kaya't naabot niya ang kaloob-looban ng kanyang kaluluwa, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang bumunot ng 2 espada bago makipag-away kay Sekiro at itulak siya pabalik. Nagpagulat ito sa lahat, na nagbibigay ng pagkakataon kay Sabrina na umatake, ngunit umiwas si Sekiro, at lumipad ang Castor kasama siya. Nilapitan ni Sabrina si Shiro at tinanong kung okay lang siya, habang tinatanong siya ni Ren kung paano niya pinalabas ang 2 espada niya. Sumagot si Shiro na wala siyang ideya kung paano niya hinugot ang mga iyon, habang si Ren ay naiinis sa katotohanang nakatakas si Sekiro. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakipagkita si Mado sa blondie na naging lingkod niya. Parang napaka-misteryoso niya at may mga sinasabi siyang creepy na hindi ko naintindihan, bago pumayag na maghiganti kina Shiro at Ren mula sa side ni Mado. Nang gabing iyon, kapag sinubukan ni Shiro na matulog, patuloy na sumasakit ang kanyang kanang braso, na sa tingin niya ay dahil sa kanyang gabi-gabi na mga gawi at pagtulog. Kinaumagahan, pagkagising niya, sinubukan niyang tingnan kung ano ang kalagayan ni Sabrina, ngunit sa huli ay napabalikwas siya sa kanyang likod dahil sa panghihina. Nagpatuloy pa rin siya at pumapasok sa paaralan kung saan nahihirapan siyang kumapit sa mga panulat at pambura. Ipinaliwanag ni Tina sa klase na hindi muna sila tuturuan ni Sekiro dahil siya ay may sakit. Pagkatapos ng klase, nagpa siya si Shiro umuwi at magluto ng masarap para kay Sabrina. Pero nalaglag niya ang bowl dahil sa pagmamanhid ng kanyang braso. Biglang tumunog ang doorbell ng kanyang bahay, kaya pumunta siya upang tingnan at nakita niya si Ren na nakatayo doon. Inaanyayahan niya ang sarili sa loob at sumama sa hapunan. Pagkatapos ay sinimulan nilang pag-usapan ang kanilang mga plano tungkol sa pakikitungo sa Castor at Sekiro. Gaya ng kanilang hinulaan, si Sekiro ay nagtago, at ang tanging paraan upang maipalabas ang mga ito ay ang isang all-out frontal attack na sinang-ayunan ni Sabrina. Sinuway sila ni Shiro at sinabing maaaring magpasya ang Castor na sirain ang sarili kung makaramdam siya ng pananakot bago bumangon upang magluto ng hapunan. Tinitingnan niya si Ren na umaasang aalis siya dahil gabi na, ngunit wala siyang kahihiyan at sinabing mananatili rin siya para sa hapunan. Pumunta si Shiro sa kusina na parang isang tunay na lalaki, at nagsimulang magluto ng hapunan habang si Tina ay pumasok at sinimulan siyang inisin bago mapansin si Ren na nakaupo sa mesa. Nabalisa siya at nagtanong kay Shiro kung jowa niya ba siya, ngunit siya ay tumanggi. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula si Shiro na maghugas ng mga pinggan at mukhang natutuwa sa gawain na nito, habang ang mga babae ay nagchichismisan tungkol sa isa't isa sa mesa. Naghuhugas siya ng mga pinggan ngunit naputol ang isang bungkos nito dahil sa mahina niyang kamay. Tinanong siya ni Ren kung ayos lang ba siya, bago sabihin sa kanya na magpahinga dahil mukhang pagod na siya. Kinagabihan, naligo si Shiro at naglalakad sa labas kung saan nakita niya si Ren na nakatayo sa liwanag ng buwan, habang ang mga snowflake ay nahuhulog sa paligid niya.
Umupo silang dalawa, may heart-to-heart na pag-uusap kung saan ipinaliwanag ni Ren na gusto niyang manatili dahil naramdaman niya ang mainit na pakiramdam na nagmumula sa bahay na ito, at hindi ito malamig at malayo tulad ng kanyang sariling bahay kung saan siya nakatira mag-isa ng buong buhay niya. Ipinaliwanag ni Ren na siya ay palaging isang matalinong salamangkero, at mahilig magsanay at magpakahusay sa kanyang mahika. Ang pagiging salamangkero ay kanyang tungkulin ngunit isa ring bagay na labis niyang ikinatuwa, at sinasabi niyang ginagawa lang niya ang mga bagay na ikinatutuwa niya. Tinanong ni Shiro kung bakit siya nag-enroll sa isang paaralan kung siya ay isang hindi kapani-paniwalang talentadong mage ngunit tumugon siya na gusto lang niyang pumasok sa paaralan. Nakipag-alyansa pa siya kay Shiro dahil nag-e-enjoy siya sa kumpanya nito. Si Shiro ay tila ganap na kabaligtaran, habang ipinapaliwanag niya na ang kanyang adoptive father ay nagturo sa kanya sa isang mahiwagang kasanayan lamang, at sinabi sa kanya na hisayin ito araw-araw. Ngunit ito ay isang gawaing bahay para sa kanya, at hindi siya kailanman nasiyahan sa paggawa nito. Sinabi ni Shiro sa kanya na mas gugustuhin niyang mag-enjoy sa pagiging isang karaniwang estudyante, at tumugon si Ren na baka yun ang dahilan kaya siya iniwan ng kanyang ama. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, bumalik sila sa loob kung saan nagpalit si Ren ng ilang damit na nagmumukha sa kanya na napakaganda. Siya ay bumalik sa pagtulog, habang si Shiro ay pumasok sa kanyang shed upang magsanay ng mahika. Siya ay nagambala sa pagitan ng kanyang session ni Sabrina na nagtanong kung ayos lang siya, at sinabi niyang mahina at manhid siya ngunit sinabing ayos lang siya. Habang nagsasalita, biglang naging alerto si Sabrina at tumayo habang si Archer ay nagpakita sa kanyang likuran. Sinabi ni Sabrina sa kanya na umatras kaagad, at binyantaan na kung gagawa pa siya ng isa pang hakbang pasulong, puputulin niya ang kanyang mga binti at itutulak ito sa kung saan. Sinabihan siya ni Archer na pakalmayan ang sarili dahil wala siya rito para makipag-away, at sumang-ayon si Shiro, sinabihan si Sabrina na hayaan siyang pumasok. Ipinaliwanag ni Archer na sinabi sa kanya ni Ren ang tungkol sa pagkuha niya ng 2 espada mula sa kanyang sarili sa panahon ng labanan, na talagang nagpahanga sa kanya. Sinabi niya na si Shiro ay mapalad na gumagalaw sa lahat, dahil ang paglikha ng isang bagay mula sa manipis na hangin ay nangangailangan ng maraming enerhiya kung hindi pa ito nagawa noon. Nang gawin ito ni Archer sa unang pagkakataon, ang kanyang buong kaliwang braso ay naparalisa sa napakatagal na panahon. Sinasabi niya na humanga siya kay Shiro at sinabing matutulungan niya siya bago ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, at pinindot ang ilang mga pressure point, na nagbubukas sa kanyang daloy ng mana, at ang kanyang katawan ay nagsimulang makaramdam muli ng pagiging malakas. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Archer na siya ay magiging isang mas mahusay na mage ngayon kaysa sa dati, at pagkatapos ay umalis na siya. Kinaumagahan, nagising si Shiro, at mas lumakas na ang pakiramdam niya. Siya ay pumasok upang gisingin si Ren, na tila natutulog ng mahimbing sa kanyang buhay, ngunit gayunpaman, sinabi niya sa kanya na bumaba na para sa almusal. Habang nag-aalmusal, isiniwalat ni Ren na hindi siya makatulog ng maayos dahil sa ilang lalaki na gumagawa ng ingay na kakaiba sa gabi. Mabilis na binago ni Shiro ang paksa at tinanong si Ren tungkol sa kanyang mga plano para sa araw na ito, at agad niyang sinagot na magde-date sila. Mukhang nagulat si Shiro sa direktang alok na ito ngunit sa huli ay pumayag siya. Naghahanda sila para sa date, at pumunta sa susunod na bayan kung saan pumunta sila sa iba't ibang coffee shop, namimili sa mga tindahan at naglalaro sa isang arcade bago nagpas siyang umuwi para sa araw na iyon. Biglang umulan, kaya mabilis silang pumasok sa isang medyo kaina-hinalang walang laman na bus, at nagsisimula itong yumandar. Habang pinag-uusapan kung gaano sila kasaya, biglang naramdaman ni Sabrina na may mali, at naniwala dito si Shiro na diretsyong tumingin sa labas, at napansin na walang driver sa bus. Halos tapusin ni Boss Con ang mga bida, ngunit hindi siya kasing lakas ng truck con at nabigo. Ang ating mga bayani ay lumabas mula sa mga durog na bato at nagsama-sama, habang sinusubukan ni Ren na kontaken si Archer ngunit nabigo. Biglang nagsimulang mag-convert ang tubig sa kanilang paligid bilang mga water zombie, at hinawakan ng isa sa kanila si Sabrina sa paa, ngunit agad niya itong pinutol bago napagtantong napapalibutan na sila. Sinimulan ni Ren ang pagpapasabog ng kanyang mahika sa kanila, ngunit napagtanto na hindi ito epektibo dahil sila ay muling bumangon muli. Inaatake sila ni Sabrina na hindi nagtagumpay, habang tinanong niya si Ren kung may plano ba siya. Bigla silang nakarinig ng tumatawa na boses, at si Batman mismo ay nagpakita sa langit.
Nagpapanggap lang pala si Castor bilang Batman pero parang talagang kontrabida siya, at sinabihan silang sumuko dahil may unlimited mana at unlimited na sundalo siya. Ibinunyag niya na sinisipsip niya ang mana sa bawat tao sa lungsod na ito ngayon, at wala silang pagkakataong makipaglaban sa kanya. Tumanggi silang sumuko, kaya bigla niyang iniharap ang walang malay na katawan ni Tina na nakalawit sa hangin at ipinulupot ang kanyang mga tali sa kanyang leeg. Tinanong ni Ren kung ano ang gusto niya, ngunit sinabi ng Castor na wala siyang pakialam sa kanya at kailangan lang niya si Shiro dahil talagang humanga siya sa kanyang mahiwagang lakas nang likhain niya ang dalawang espada. Sinabi niya na hindi siya sang-ayon sa karahasan, at sinabi niya na gusto niyang sumali sila sa kanyang koponan upang lahat sila ay makibahagi sa Holy Grail nang wala ng pagdanak ng dugo. Ginambala siya ni Sabrina at sinabing mapapatawag lang ang Grail kapag wala na ang lahat ng iba pang mga lingkod, ngunit sinabi sa kanila ng Castor na nakahanap na siya ng paraan para malampasan iyon. Sinabi niya na kung pagsasamahin nila ang kanilang mga kakayahan sa mahika, maaari niyang ipatawag ang Holy Grail dito ngayon. Nagsalita si Shiro at tinanggihan ang kanyang alok, bago sabihin sa kanya na subukan ang kanyang mga gawain sa ibang lugar na ikinagalit niya, at agad siyang lumikha ng isang grupo ng mga magic circle na handang sirain ang mga ito. Naghahanda si Sabrina para sa isang labanan, ngunit sinabihan siya ni Shiro na umatras habang nauuna siyang mag-isang naglalakad sa mga alon ng mga water zombie. Habang masayang inilabas ng Castor ang kanyang punyal, sinabi niya kay Shiro na ang tanging paraan na pakakawalan niya si Tina ay kung ibibigay niya ang kanyang braso sa kanya. Pumayag siya, inilahad nito ang braso sa kanya habang sinisigawan siya ng iba na umatras. Ang Castor, gayunpaman, ay lumalabas na talagang kalaban at inatake si Shiro ngunit hinarang ni Sabrina ang kanyang pag-atake at nakipag-away. Natakot si Shiro para sa buhay ni Tina at hindi sinasadyang inutusan si Sabrina na huminto na siyang pumipilit sa kanya na sumunod, at sinamantala iyon ni Castor at inatake siya sa puso, at nauwi sa pagnanakaw ng tato mula sa kamay ni Shiro na ginawa siyang master ni Sabrina. Itinapon niya si Tina palayo kay Shiro na natuwa lang nang matagpuan siyang buhay, habang sinabihan ni Castor si Sabrina na tapusin si Ren. Noong una ay tumanggi si Sabrina, ngunit napipilitang sumunod habang nagmamadaling lumapit kay Ren gamit ang kanyang espada ngunit nauwi sa pag-atake kay Shiro na tumalon sa pagitan sa huling sandali. Tiningnan sila ni Sabrina at sinabihan silang tumakas, at gamit ang kanyang huling lakas ay ginagamit ang kanyang pag-atake upang lumikha ng smokescreen. Humanga si Castor sa kanyang katatagan, ngunit binitag ang ating mga bayani, ngunit biglang may bumagsak na mga palaso mula sa langit at sumunod sa kanya bago siya itinaboy palayo. Dumating si Archer sa tamang oras, at sinira ang mga zombie sa kamanghamanghang paraan bago basagin ang hadlang ni Castor at sinabihan silang tumakas. Si Shiro ay may huling tingin kay Sabrina bago siya tumakas sa butas, habang kinuha ni Castor si Sabrina at nawala. Dinala ni Ren sina Shiro at Tina sa kanyang bahay kung saan napagtanto niyang dumudugo ito ng labis, at ginamo siya bago siya inihiga. Pagkatapos ay naligo si Ren bago tanungin si Archer tungkol sa kanilang mga plano mula ngayon. Tinanong siya ni Archer kung tapos na ba ang kanilang alyansa ni Shiro, ngunit tumanggi si Ren na sabihin iyon maliban na lang kung sasabihin ni Shiro na gusto niyang wakasan ito, at kung hindi ito ay hindi pa matatapos. Sumagot si Archer na may isang paraan lamang sa kanilang harapan at ito ay upang talunin si Castor sa anumang paraan, at pumayag si Ren bago maghanda para umalis. Samantala, nagising si Shiro at sa kanyang sakit at pagdurusa ay dumaan siya sa silid, at naabot ang kahon ng mga kristal ni Ren na nakahanap ng isang espesyal na pendant na biglang nagpabalik sa kanyang mga alaala, nang mapagtanto niya na siya ay iniligtas ni Ren noong gabing iyon nang siya ay inatake. Sa kabilang bahagi ng bayan, mukhang napakasaya ni Castor sa kanyang pag-unlad hanggang sa mabantayan ng assassin ang gate at siguraduhing walang lalapit kay Sekiro. Tinatawag niya ito sa mga maling pangalan na nag-trigger sa kanya, at ginamit ng Castor ang kanyang spell para gumawa ng butas sa kanyang dibdib. Muli siyang bumangon at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali, at sinabihan siya ni Castor na bantayan lang ang gate habang siya ay may mga gagawin. Nagpunta siya sa loob ng banal na simbahan kung saan sinabihan siya ng pari na lumabas dahil bawal ang mga lingkod na pumasok sa lugar na ito. Sinabi sa kanya ni Castor na nagbago ang mga patakaran at ipinakita sa kanya ang Master Tato bago ipatawag si Sabrina sa kanyang harapan. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ang Grail sa ngayon, ngunit sinabi sa kanya ng pari na maaari lamang itong magpakita kapag isang lingkod na lang ang natitira.
Tinatawag at inatake siya ng kanyang mga alipors, ngunit ang pari ay medyo cool at inatake sila bago tumakbo palabas habang pinapaslang ang higit pa sa kanila. Bigla siyang naging Wolverine, ngunit napapalibutan siya ng napakaraming kaaway habang pinagmamasdan siya ni Lando mula sa isang puno. Si Shiro ay nagtatapos sa paglakad sa lungsod na patuloy na nahuhulog mula sa kanyang kahinaan, ngunit sa huli ay nakita niya si Ren sa tuktok ng isang gusali. Umakyat siya at lumapit sa kanya bago bumagsak sa lupa, at tinanong kung ano ang plano nila. Tinitingnan siya ni Ren sa pamamagitan ng hindi nakikiramay na mga mata, at sinabi sa kanya na hindi na siya kasali sa kanyang mga plano dahil nawala na sa kanya si Sabrina na nangangahulugang hindi na siya master. Iminumungkahi niya na ilabas ang kanyang pangalan mula sa digmaan, bago siya tumalon pababa mula sa terrace upang pumunta sa shrine habang sinasalo siya ni Archer sa ere. Tumingin si Ren sa likod at sinabi sa kanya na huwag siyang sundan kung hindi ay masasawi siya sa kanyang mga kamay, habang ang bawat isa pang master ay naghahanda para sa nalalapit na laban na magpapas siya sa mananalo sa Holy Grail War. Naglalakad pabalik si Castor sa loob ng simbahan kung saan ginawa niyang hostage si Sabrina, at itinali siya ng puting damit pangkasal para insultuhin siya. Nakarating si Sekiro sa simbahan na ikinagulat ni Castor dahil tila galit ito sa kanya sa paggawa ng sarili niyang hakbang, bago ipaalam sa kanya. Tinanong niya siya kung nakuha niya ang Grail or hindi, ngunit sinagot ni Castor na hinahanap niya pa rin ito. Kinaumagahan, naghanda muli si Shiro na may hawak na espada sa kanyang likod at dumaan sa lungsod upang hanapin ang simbahan kung saan sila maglalaban. Samantala, nagising din si Ren mula sa kanyang pagtulog sa loob ng kagubatan, at sinabi sa kanya ni Archer na hindi nila kailangang umatake kung siya ay pagod, ngunit tumanggi siya at dahan-dahan silang nagsimulang maglakad patungo sa simbahan. Nakarating sila sa courtyard ng simbahan pagsapit ng gabi, at nalaman na ang pari ay pinaslang ni Castor para sa Grail, na medyo ikinalungkot ni Ren ngunit inutusan niya si Archer na alagaan si Sekiro, habang siya mismo ay magkakaroon ng one-on-one na labanan sa Castor. Nag-aatubili si Archer bilang si Castor ay ang pinakamalakas na mage na nabubuhay, ngunit sinabi ni Ren sa kanya na magtiwala sa kanya at pumayag siya. Pumasok sila sa loob ng simbahan at hinarap sina Sekiro at Castor, habang nakatali si Sabrina sa likod nila. Tinutuya ni Ren ang Castor at sinabing malakas si Sekiro, ngunit hindi pa rin siya makakalaban kay Archer sa labanan habang hinahamon niya si Castor sa isang labanan. Si Castor ay tumatawa sa kanyang mukha, at naging Batman habang siya ay pumupunta sa hangin at lumilikha ng mga magic circle. Si Ren ay naghahanda para sa isang labanan at naghagis ng isang grupo ng mga pulang kristal kay Castor na sinubukang pasabugan ang mga ito, ngunit si Ren ay nakapaghagis ng isang flashbang sa panahon ng pagkalito at pagkatapos ay inatake si Castor gamit ang kanyang magic bullets, habang si Sekiro ay nagmamadaling atakihin siya. Biglang nagpakita si Archer sa pagitan nila sa bilis ng liwanag, ngunit nagulat ang lahat na inatake niya si Ren sa isang sulok, at nang subukan niyang atakihin si Sekiro ay ginamit lang niya ang kanyang espada para harangan ang pag-atake. Si Ren ay lampas sa pananatili sa lupa, habang si Archer ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang planong talunin si Castor ay masyadong hindi makatwiran, at hindi sila kailanman makakapaslang ng isang salamangkero na kasing lakas ni Castor. Lumingon din si Archer at napansing nagtatago si Shiro ngunit hindi siya pinansin, at lumapit kay Castor na sinasabi sa kanya na makipagkasunduan sa kanya at maging kanyang master. Nalilito dito si Castor saglit at inilabas niya ang kanyang punyal, ngunit tiniyak sa kanya ni Archer na hindi niya ito balak na ipagkanulo siya at sasama lamang sa kanila dahil mas malakas sila. Naniwala si Castor sa kanya, at sinundot ang kanyang katawan na nag-alis ng kasunduan sa pagitan niya at ni Ren na nawala rin ang kanyang master status. Pagkatapos nito, sumulong si Sekiro upang tapusin si Ren ngunit tumalon si Shiro mula sa balkonahe gamit ang kanyang espada, at iniwasan ang pag-atake ni Sekiro bago siya hinampis ngunit hinablot at binali ni Sekiro ang espada bago siya sinuntok palayo. Kumilos si Sekiro para sa huling atake ngunit agad na nagpatawag si Shiro ng dalawang espada mula sa kanyang sarili, na pumipilit kay Sekiro na umatras kaagad. Pagkatapos nito, bumagsak si Shiro sa lupa dahil sa pagod nang tumawag ang Castor ng higit pang mga zombie sa kanilang paligid. Inutusan niya ang mga zombie na tapusin sila, ngunit pinigilan siya ni Archer at sinabing mayroon siyang kondisyon para sa pagsanib puwersa na hayaan ang dalawang ito na makabalik ng buhay ngayon. Si Castor ay tumingin sa kanya, ngunit sa huli ay sumang-ayon na hindi siya nakaramdam ng pananakot ng dalawang normal na mage na walang sinumang tagapaglingkod.
Nang marinig ito ay nadismaya si Ren ngunit nagpas siyang kunin si Shiro at umalis sa simbahan. Pagkalabas ng simbahan, nagsimula silang maglakad ng walang patutunguhan sa kalsada, nang sabihin sa kanya ni Shiro na huwag mag-alala dahil babalikan nila sina Archer at Sabrina na nauwi sa pagpapaiyak sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang hilltop kung saan habang nanonood ng mga bituin ay tiniyak niya kay Ren na kung ano man ang nangyari ay hindi niya kasalanan, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagtatapos siya sa pagtatapat ng kanyang nararamdaman na hindi mo magagawa sa iyong crush. Ipinagtapat ni Shiro ang kanyang pag-ibig para sa kanya, at sinabi na noon pa man ay may gusto na siya sa kanya at pagkatapos na marinig ito ay masyadong kinikilig si Ren at nauwi sa pagkagusto sa kanya pabalik. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sila sa bahay at kumain ng masaganang hapunan. Pagkatapos, bumalik si Ren sa pagpaplano at kumuha ng mapa bago sabihin kay Shiro na balak niyang makipagsanib puwersa sa isa pang master. Si Lando ay wala sa pagpipilian, dahil hindi nila alam ang kanyang master, kaya ang kanilang pag-asa ay sumali sa koponan ni Ilya kasama ang kanyang napakalaking berserker. Bumalik sa simbahan, nag-flashback si Castor tungkol sa kanyang pagpapatawag. Siya ay pinatawag ng isang mayabang na lalaki na nakatira sa isang malaking gusali na may isang grupo ng mga babae. Sa sandaling ipinatawag siya, nagsimula siyang kumilos na parang isang klasikong rich kid at ininsulto si Castor, pero sinabi niya na hindi siya makakatawag ng dragon para sa kanya. Tinawag niya siya sa kanyang silid kinabukasan kung saan ipinakita niya sa kanya ang magagandang babae at sinabi sa kanya na gusto niyang manalo sa digmaan kahit na ano ang mangyari. Pagkatapos noon, dinala niya siya sa isang lab kung saan ang isang grupo ng mga tao ay nakulong sa mga glass tube, na ginagamit niya upang tapusin sila at i-convert ang kanilang enerhiya sa mana crystals. Kinukutya siya ni Castor dahil sa pagmamalaki nito, at gumawa ng mas malaking kristal bago sabihin sa kanya na siya ay mas mababa sa kanyang magic. Tulad ng isang tunay na lalaki na alpha, hindi niya maaaring hayaan ang isang babae na maging mas mahusay kaysa sa kanya, kaya sinuntok niya ito. Pagkatapos nito, pumunta siya sa simbahan at sinabi sa mga pari na ang Castor ay isang walang kwentang babae na hindi man lang nakakagawa ng magandang bagay, at nire-request niya sa pari na bigyan siya ng bagong lingkod tulad ni Lando. Sumang-ayon ang pari, at sa ganap na ideyang ito, masaya siyang bumalik sa kanyang lugar. Ngunit laking gulat niya nang makitang nasunog ang buong lab niya kasama ng mga siyentipiko doon. Tinanong ng lalaki kung bakit siya ay kumikilos ng ganito, ngunit sumagot si Castor na siya ay mas malakas kaysa sa kanya at hindi siya kailangan upang manalo sa digmaan. Muli nitong sinasaktan ang kanyang marupok na ego, at inutusan niya itong alisin ang sarili. Walang nangyari, kaya muli siyang gumamit ng utos, ngunit ipinahayag ni Castor na sinira na niya ang kanilang master-servant na kasunduan, at agad siyang ipinadala sa isang madilim na piitan kung saan siya tumakbo sa paligid na natatakot bago tumingin sa kanyang mga braso upang makita ang mga ito na nasusunog. Pagkatapos nito, bumalik siya sa lab kung saan siya iniihaw hanggang masawi habang kahit ang Castor ay bumagsak sa lupa dahil sa pagod. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Lando sa kwarto, tinakat ang Castor. Naglalakad ang Castor sa ulan bago bumagsak sa lupa na pagod at handang masawi. Ngunit nahanap siya ni Sick Hero at ibinalik siya sa kanyang lugar. Binibigyan niya siya ng tsaa at pinakinggan siya ng buo bago pumayag na makipagtulungan sa kanya. Biglang sinabi sa kanya ni Archer na naiinip na siya, na nagpabalik sa kanya sa realidad, at sinabihan siya nito na huwag makialam. Sumagot siya sa pagsasabing wala ng kaaway, bukod kay Berserker, na napakalayo pa, ngunit sinabi sa kanya ni Castor na may plano siyang harapin siya. Kinaumagahan, sumakay sina Ren at Shiro ng taxi papunta sa isang kagubatan kung saan nagsimula silang maglakad sa lupa. Habang sinasabi sa kanya ni Ren na sina Berserker at Castor ay dapat na maging natural na magkaaway, kaya dapat masayang makipagtulungan sa kanya si Ilya. Si Shiro ay lumakad pasulong ngunit tumalon pabalik dahil sa isang electric shock. Tinawag siya ni Ren na mahina, at nagsimulang maglakad bago siya natangay din ng isang bitag na inilagay ni Ilya habang pinapanood niya sila sa pamamagitan ng kanyang bowl ang kristal. Sinabi niya sa kanyang mga kasambahay na huwag paganahin ang mga bitag, ngunit ipinapayo nila sa kanya na huwag gawin iyon at pauwiin ang dalawang taong ito. Ngunit sinabi ni Ilya sa kanila na itikom ang kanilang mga bibig, at pumunta at dalhin sila sa kastilyo. Parehong sumang-ayon ang mga katulong at lumipat sa pasilyo ngunit nagpadala ng ibang tao na bumaba sa kastilyo. Biglang bumagsak si Mado mula sa langit ngunit huminto bago bumagsak sa lupa.
Nagpakita ang dalawang kasambahay mula sa likuran at naghanda para harapin ang lalaking ito, habang tinatanong sila ni Mado kung nandito si Ilya. Agad siyang inatake ng isa sa mga katulong gamit ang kanyang malaking palakol, na kahit papaano ay nadepensahan ni Mado at nagsimulang tumakbo palayo. Nang biglang lumingon ang mga kasambahay upang makita ang lingkod ni Mado na blondie na si Gilbert na nakatayo sa bubong. Nagsimula itong magmukhang isang eksena sa teleserye, habang siya ay umupo at inutusan ang kasambahay na humingi ng tawad kay Mado dahil siya ang kanyang amo. Tumanggi ang mga kasambahay, at sinubukan ng isa sa kanila na salakayin siya, ngunit ang kanyang kamay ay natanggal sa kanyang katawan nang ang 1 toneladang armas ay lumabas mula sa hangin, at inatake ang parehong mga katulong. Naglakad si Gilbert patungo sa isa pang kasambahay, at sinabihan itong tawagan si Ilya bago niya ito tuluyang atakihin. Biglang sumulpat si Berserker sa dingding kasama si Ilya, na naiinis matapos makita ang kanyang mga kasambahay. Tila nag-e-enjoy dito si Gilbert habang inilalabas niya ang lahat ng mga espada, handa na para sa isang labanan. Pagkatapos maglakad sa kagubatan, sa wakas ay narating ni Shiro at Ren ang kastilyo kung saan nakita nila na may nagaganap na away. Samantala, sa rooftop, umatake si Gilbert gamit ang isang bungkus ng mga armas kay Berserker, na hindi man lang gumagalaw bago pinalihis ang isang higanteng sibat. Pagkatapos noon, nagseryoso si Gilbert at pinaulanan siya ng malaking bilang ng mga espada, na lumikha ng isang pagsabog habang si Berserker naman ay natamon sa pagsabog at nakatayo doon nang hindi gumagalaw. Tumakbo si Mado papunta sa Berserker, pinagtatawanan ito para sa pagkasawi ng sabihin sa kanya ni Gilbert na umatras habang muling nabubuhay si Berserker. Agad na tumakbo si Mado, at nag-e-enjoy naman si Gilbert sa laban habang patuloy ang pag-atake niya ng mga espada at sibat na muling tumusok kay Berserker bago mawala. Sinabihan siya ni Gilbert na tanggapin ang pagkatalo dahil mayroon siyang walang limitasyong bilang ng mga armas na ito, ngunit nagsalita si Ilya at sinabing hindi sila matatalo. Si Berserker ay tumatakbo sa kanya, habang si Gilbert ay ngumisi at naglunsad ng higit pang mga armas. Biglang naalala ni Ilya ang panahon noong siya ay maliit pa, kung paano siya palaging nag-iisa, walang kaibigan or pamilya. Nasa kanya lang ang dalawang kasambahay na isang araw ay nagsabi sa kanya na ang utusan ay ipinatawag. Noong una niyang makita ang Berserker, ikinadi na siya sa mga piitan dahil sa kung gaano siya kalakas. Gumawa ng kasunduan si Ilya sa kanya, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya pinakinggan ang mga utos nito. At kapag sinubukan niyang pilitin itong sundin ang mga utos, nakaramdam siya ng matinding sakit tulad niya. Isang malamig na umaga habang sinusubukang magsanay kasama ang Berserker, natambo siya at nagising na nag-iisa. Naasar siya at nagsimulang maglakad pabalik, habang nagpas siyang tumawag ng ibang lingkod kaysa kay Berserker. Habang naglalakad sa kagubatan, nagsimula siyang habulin ng ilang lobo na naabutan siya at pagkatapos ay sinimulan siyang kagatin ng buo habang umiiyak siya sa lupa. Biglang tumalon si Berserker sa kanyang kinalalagyan, at tinakpan siya habang kinakagat siya ng mga lobo sa buong katawan. Napagtanto ni Ilya na hindi siya umaatake sa kanila dahil nakakaramdam siya ng sakit kapag inaatake niya ang isang tao. Siya ay tumingin sa kanya ng may habag, at sinabi sa kanya na atakihin sila dahil hinding-hindi niya ito pababayaan, at kaagad, literal niyang inatake ang mga lobo. Bigla siyang bumalik sa realidad habang sinusubukan siyang tapusin ni Gilbert. Samantala, naglalakad sina Shiro at Ren sa mga corridors kung saan sinabihan siya ni Ren na huwag makialam sa labanan. Umakyat sila sa balcony kung saan nakita nila si Ilya sa sahig, at tinatakpan siya ni Berserker habang tinutusok ng mga espada ang lahat ng kanyang katawan. Tinatawanan siya ni Gilbert at sinabihan siyang iwanan si Ilya, ngunit naglalakad lang si Berserker sa harap niya, handang ipagtanggol siya. Nagsimulang umatake muli si Gilbert, habang sinusubukan ni Berserker na harangin ang lahat ng kanyang mga pag-atake ngunit patuloy din itong nakakakuha ng pinsala. Bumangon pa rin siya at tumakbo patungo sa kanya para sa panghuling pag-atake, ngunit inatake siya ni Gilbert at bumagsak sa lupa. Nang mawala na ang alikabok, nakita si Berserker sa lupa ngunit kahit papaano ay bumangon muli sa galit at sinubukang salakayin si Gilbert. Ngunit pinatawag na lang niya ang isang bungkos ng mga golden spike chain na tuluyang sumasakol sa kanya kaya hindi siya makagalaw. Kinutya siya ni Gilbert at sinabing tapos na ang lahat, at kahit ang isang Diyos ay hindi maaaring makatakas sa mga kadena na iyon bago nagpatawag ng isang napakalaking sibat, at inilunsad ito diretso sa puso ni Berserker, napaluhod siya habang umiiyak si Ilya.
Inilabas ni Gilbert ang kanyang espada at lumapit kay Ilya bago inatake ang kanyang mga mata upang hindi siya makakita, na ikinagalit ni Shiro na sinubukang makialam ngunit pinigilan ni Ren. Sinubukan ng kaawa-awang babae na hanapin si Berserker para makamfort, ngunit na-atake siya at bumagsak sa lupa habang si Ren naman ay pilit na pinapatahan si Shiro. Dumudugo siya sa sahig habang lumalapit si Gilbert para tapusin siya, ngunit biglang nabuhay muli ang Berserker at sinubukan siyang atakihin. Ngunit sa huling sandali, inatake siya ni Gilbert ng ilang mga sibat na ikinasawi niya. Si Shiro ay sumigaw sa kanya habang si Gilbert ay naglunsad lamang ng espada patungo sa kanya, nabasag ang balkonahe habang si Ilya ay duguan hanggang sa masawi. Naglakad si Gilbert kay Ilya at inalis ang kanyang puso sa kanyang katawan nang muli siyang sinigawan ni Shiro na huminto. Sinabi niya kay Shiro na wala siyang silbi nang wala si Sabrina, at si Mado ay lumakad at nagsimulang pagtawanan sina Shiro at Sabrina habang ipinapakita si Gilbert bago sabihin sa kanya na tapusin si Shiro. Sanisigawan sila ni Ren na huminto, at sinabihan si Gilbert na atakihin niya si Mado kapag may ginawa siya kay Shiro. Napahanga si Gilbert sa kanyang matapang na aksyon at hinayaan si Shiro bago umalis. Sinubukan ni Mado na pilitin si Ren na sumali sa kanyang team, ngunit tinanggihan niya ito, na nakakasakit sa kanyang ego, at sinabihan niya si Gilbert na tapusin sila. Ngunit tumanggi si Gilbert at lumabas. Nang maglaon sa araw na iyon, inilibing ni Shiro ang kawawang si Ilya sa isang hardin, habang sinabi ni Ren sa kanya na ang pag-abala sa pakikipaglaban ay kawalang isip at maaari siyang masawi. Gayunpaman, sinabi ni Shiro na noong bata pa siya, nagkaroon ng sakuna at wala siyang nailigtas. Mula noong araw na iyon, nangako siya na hinding-hindi tatalikuran ang taong nangangailangan ng tulong. Naiintindihan ni Ren ang kanilang pangako, at nagpasya silang bumalik at mag-isip ng paraan upang harapin ang sitwasyong ito. Umupo sila sa tabi ng isang cottage, at sinabi ni Ren kay Shiro na ayon sa kanya, si Gilbert sa kanyang sarili ay hindi mas malakas kaysa kay Sabrina or Archer, ngunit dahil sa kanyang walang limitasyong mga sandata, nagagawa niyang madaig ang lahat. Sinabi ni Shiro kay Ren na kailangan muna nila ng isang lingkod bago nila maisip na labanan siya. Ngunit biglang, isang boses ang hamarang sa kanila, at tumangala sila upang makita si Lando na nakaupo sa itaas ng bubong, nakangiti sa kanila. Pareho silang agad na kumilos at nagsimulang magsabi sa isa't isa na tumakas. Natutuwa si Lando sa argumentong ito at bumaba siya, bago sabihin sa kanila na mag-relax dahil wala siyang intensyon na makipag-away. Ipinaalam niya sa kanila na narito siya upang lumikha ng isang alyansa sa kanila sa utos ng kanyang master. Tinanong ni Ren kung bakit hindi siya nakikipag-alyansa kay Gilbert, na malinaw na mas malakas, ngunit sinabi ni Lando na hindi niya gusto ang kanyang pagkatao. Matapos siyang marinig, sumang-ayon silang lumikha ng pansamantalang alyansa, ngunit naglagay si Shiro ng kondisyon na hindi pwedeng atakihin ni Lando si Ren at hindi pwedeng lapitan. Sumang-ayon si Lando, at nagsimula silang maglakad patungo sa simbahan. Samantala, sa simbahan, muling umalis si Archer sa kanyang posisyon at nakipagkita kay Sekiro at tinanong siya tungkol sa kanyang mga intensyon pagkatapos manalo sa digmaan. Sumagot si Sekiro na hindi siya naniniwala sa ideya ng mabuti or masama, at isa lang ang hiling niya na gusto niyang matupad pagkatapos ng digmaan. Tulad ng isang kabuuang senpai, sinabi ni Archer na ang kanyang hiling ay matupad ang kagustuhan ni Castor na gustong bumalik sa kanyang sariling mundo, dahil hindi siya mahilig sa mga bagay sa mundong ito. Samantala, sina Lando, Shiro, at Ren ay nag-isip sa kanilang plano. Sinabi ni Ren kay Lando na ang kanyang trabaho ay panatilihing magambala si Archer, ngunit sinabi sa kanya na huwag siyang tapusin dahil gusto niyang humingi ito ng tawad sa kanya bago niya ito personal na maalis. Binalaan siya ni Lando na magkakaroon ng problema kay Castor, ngunit sinabi ni Ren na may plano siya para sa kanya bago binalaan si Lando na maaaring sumali si Sabrina sa laban, at maging ang assassin ay maaaring sumali. Sumagot si Lando na haharapin nila ito pagdating ng panahon bago sila maglakad patungo sa simbahan at hinarang ni Archer. Biglang nagpakita si Lando na may pagtataka, at pinagtatawanan ni Archer ang karakter ni Ren dahil sa napakabilis niyang paghahanap ng ibang lalaki. Si Lando, gayunpaman, ay nadidismaya sa kawalan ng karangalan ni Archer at inilabas ang kanyang sibat, habang ipinatawag ni Archer ang kanyang espada. Tinukoy ni Ren na huwag siyang tapusin ni Lando, bago siya tumakbo sa loob ng simbahan kasama si Shiro habang nag-aaway ang dalawang lingkod.
Sa wakas ay nahanap na nila ang kanilang daan sa loob, at humarap kay Castor at Sekiro habang si Sabrina ay nakahiga na walang malay sa likod nila. Sinabi niya sa kanila na tanggapin ang kanilang pagkatalo, ngunit nagsimulang pagtawanan ni Ren ang hitsura ni Castor at sinabi sa kanya na hindi niya inaalis ang kanyang hood dahil hindi siya maganda. Na-trigger dito si Castor, na naglabas ng kanyang mga magic circle at nagsimulang lumipad habang sinasabi ni Ren kay Shiro na panatilihing abala si Sekiro. Naghahanda si Ren na lumaban, habang si Shiro ay naglalabas ng mga espada mula sa kanyang sarili habang inaalala kung paano sila natalo sa kanila sa huling laban. Samantala, tila mas lamang si Lando kay Archer habang patuloy itong inaatake at itinutulak siya pabalik, habang sinusubukan lang ni Archer na depensahan ang Master Spearman na ito. Sinabi ni Lando kay Archer na sa pagkakataong ito ay pipigilan niya ang kanyang kakayahan, bago biglang sumulpot sa kanyang likuran para sa isang pag-atake. Ngunit si Archer ay umiwas sa tamang oras bago sinipa ni Lando. Tumalon siya sa hangin at umatake pabalik kay Lando, at ang mga arrow ay madaling naharang habang si Lando ay pinagtatawanan siya dahil sa pagiging mahina. Sinabi sa kanya ni Archer na ang kanyang sibat ay medyo maliit na nag-trigger ng kawalan ng kapanatagan ni Lando, at siya ay naghahanda para sa kanyang pinakamahusay na pag-atake, bago tumalon sa hangin at inilunsad ang kanyang sibat ng mas maraming lakas hanggat kaya niya. Napagtanto ni Archer na ang pag-ataking ito ay may sapat na kapangyarihan upang buwagin ang isang buong hukbo, habang hinahagis ni Lando ang sibat sa kanyang supersonic na bilis, habang inilalantad naman ni Archer ang lahat ng kanyang mana at lumikha ng isang hindi masisirang kalasag na humaharang sa pag-atake, na ikinagulat ni Lando. Ngunit ang sibat ay patuloy na sinisira ang mga kalasag, tinutulak si Archer pabalik ngunit kahit papaano ay nagawa niyang ipagtanggol ang sarili habang nasasaktan, bago nagkaroon ng malaking pagsabog na sumasakop sa lugar. Ang sibat ay bumalik kay Lando, at nang ang alikabok ay nawala, nakita niya si Archer na nakatayo pa rin habang tumutulo ang dugo sa kanya. Laking gulat ni Lando na may makakaligtas laban sa kanyang pinakamahusay na pag-atake, ngunit ipinahayag ni Archer na literal niyang ginamit ang halos lahat ng kanyang mana upang lumikha ng pinakamalakas na kalasag na mayroon. Tinanggap ni Archer ang kanyang pagkatalo sa ngayon, at umalis si Lando para sa gabi. Habang nasa loob ng simbahan, nahihirapan si Shiro sa pagharap kay Sekiro na sinuntok siya sa pader. Habang ipinagtatanggol ni Ren ang kanyang sarili sa lahat ng pag-atake ni Castor gamit ang mga kristal, patuloy siyang nauurong at napagtanto na matatalo siya sa bilis na ito, bago gumawa ng maliit na pagsabog at tumakbo sa usok upang ihagis ang ilang pulang kristal kay Castor, na humaharang at sumisira sa kanila. Bumaba si Castor mula sa himpapawid, at sinabihan siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo dahil kahit si Shiro ay nanghihina na, at walang paraan na manalo sila. Ngunit si Ren ay ngumisi at naghagis ng flashbang, bago tumakbo at inatake siya sa tiyan, na sinundan ng isang leg sweep at isang two-punch combo na nagpapadala kay Castor sa dingding. Agad na bumalik si Sekiro at sinuntok si Ren habang nasa sahig din si Shiro. Sinabi niya kay Castor na gamitin si Sabrina laban sa mga nakakainis na tao na ito, ngunit bago niya magawa iyon, nagpakita si Archer at inilunsad kay Sekiro ng mga espada. Kapag ang alikabok ay nawala, nakita natin na si Castor ay naatik habang pinoprotektahan si Sekiro at nasawi sa kanyang mga bisig, habang ipinangako ni Sekiro na mapanalunan ang Grail para sa kanya. Si Archer ay nagpakita sa harap niya at ipinahayag na ito ang kanyang plano sa lahat ng panahon. Habang si Sekiro ay lumipat patungo sa kanya, si Archer ay lumikha ng dalawang espada. Habang sinusubukang pigilan ni Shiro si Sekiro, hindi siya nakikinig sa sinuman at sumugod kay Archer na may isang suntok na madaling naiwasan at nahiwa bago inatake sa puso at nasawi sa lugar. Tumakbo si Shiro patungo kay Sabrina, na tila nanghihina ngunit natutuwa, nang biglang inatake sila ni Archer ng mga espada ngunit hindi sila tinamaan. Sinabi sa kanya ni Ren na huminto, ngunit lumikha siya ng isang bilangguan ng mga espada sa paligid niya, na sinasabi sa kanya na hindi siya ang kanyang master bago lumapit patungo kay Shiro habang ipinagtatanggol siya ni Sabrina. Sinabi sa kanya ni Archer na wala siyang master sa ngayon, na nangangahulugan na siya ay nasa isang mahinang estado at tiyak na masasawi. Ngunit sinabi ni Sabrina, na subukan ang kanyang lakas at naghanda para sa laban. Inaatake siya ni Archer habang sinusubukan niyang dumpense, ngunit hindi siya nakagawa ng armor habang patuloy siyang tinutulak ni Archer pabalik sa kanyang patuloy na pag-atake hanggang sa matambo siya. Lumapit siya sa kanya ngunit agad siyang inatake ni Shiro, na hinarang ang espada bago siya sinipa ni Archer sa lupa.
Pagkatapos nito, siya ay gumagalaw patungo sa kanya, na sinasabi sa kanya na siya ay mahina, ngunit si Shiro ay nagtiyaga, inaatake siya, ngunit ang kanyang mga espada ay nabali, at siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Tatapusin na sana niya siya nang biglang nakipagkasundo si Ren kay Sabrina, at bago pa magawa ni Archer ang anumang bagay, inatake siya ni Shiro. Nakumpleto ni Sabrina ang kasunduan, at lumabas kasama ang kanyang buong baluti. Pinalaya si Ren habang sinasabihan si Archer na umalis dahil hindi niya hahayaang masaktan si Shiro. Pareho silang nag-atake sa isa't isa, ngunit naiiwasan ni Sabrina ang lahat ng mga pag-atake bago agad na nabali ang kanyang mga espada, at naglanding ng isang pag-atake, nanahor ang ngunit pinipilit pa rin si Archer sa lupa. Sinabi niya sa kanya na masasawi si Shiro kahit ano pa ang mangyari, bago niya ihulog ang kanyang espada at nag-enchant ng kanyang spell, karaniwang gumagamit ng pagpapalawak ng domain sa kanila. Agad nilang natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang kaparangan na natatakpan ng mga espada, habang sinasabi sa kanila ni Archer na ninakaw niya ang pamamaraang ito mula sa kanyang idolo na si Gojo Satoru. Lumilikha ito ng isang bungkus ng mga espada at ibinabato ang mga ito patungo kay Sabrina, ngunit sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Shiro, at tumakbo siya patungo kay Archer bago lumikha ng mga espada at hinaranggan ang mga paparating na pag-atake, sinira ang lahat ng ito. Natapos nito ang pagsira sa kanyang domain, at bago makaatake si Sabrina, hinawakan ni Archer si Ren at lumayo. Pinatulog niya ito bago sabihin kay Sabrina na para sa seguridad lang si Ren, at gusto lang niyang tapusin si Shiro. Agad siyang sinabihan ni Shiro na magkita sa isang kastilyo para sa isang one-on-one na laban, at pumayag si Archer bago umalis. Pagkatapos nito, lumipat sina Shiro at Sabrina sa labas ng sirang gusali kung saan nagpakita si Lando sa harapan nila. Habang nagiging defensive si Sabrina, sinabihan siya ni Shiro na huminahon dahil kakampi nila siya, at sinasabi sa kanila ni Lando na gusto niyang tulungan silang maibalik si Ren. Nagising sa kastilyo si Ren at nakita niya si Archer na nakaupo sa sopa na naghihintay kay Shiro. Sinabi sa kanya ni Ren na itigil ito dahil walang dahilan upang tapusin si Shiro, ngunit tumugon siya na hindi niya gusto ang kanyang hitsura, at sapat na dahilan na ito para sa kanya. Biglang, dumating si Mado at dumiretso sa paglalakad patungo kay Ren, na sinabihan si Archer na manatili sa pagkakaupo dahil siya ay walang laban kay Gilbert. Bago niya ito mahawakin, pinigilan siya ni Archer at sinabing kapag napaslang niya si Shiro, magagawa niya ang anumang bagay kay Ren, ngunit kung may gawin siyang masama dito, masasawi siya sa tabi ng kanyang tagapaglingkod. Sumang-ayon si Mado sa mga tuntuning iyon, at sinabi kay Gilbert na hindi nila kailangang mag-away habang dumaraan si Archer sa labas ng silid. Sa gabing iyon nagising si Shiro pagkatapos ng mahabang pagtulog, at naghanda kasama si Sabrina para umalis bago sabihin sa kanya na huwag makialam sa pagitan nila ni Archer. Habang nasa labas sila dumating din si Lando, handang tumulong sa kanila kung magkagulo, at lahat sila ay umalis na handang tapusin ang digmaan. Kinaumagahan, narating nila ang isang kastilyo kung saan nakita nila si Archer na nakaupo sa taas ng hagdan, habang si Lando ay nagpapakita rin ng sarili. Agad na tinanong ni Shiro si Archer kung nasaan si Ren, at sumagot siya na ibinigay niya si Ren kay Mado upang gawin ang gusto niya. Nagalit siya, ngunit sinabihan siya ni Lando na magpahinga habang haharapin niya si Ren, dahil inutusan siya ng kanyang amo na panatilihin itong buhay. Sinabi rin niya na pagkatapos nilang gawin ito, maaari nilang kumpletuhin ang kanilang labanan at maglaho. Tinanong niya si Sabrina kung pupunta ba siya upang iligtas si Ren, ngunit tumanggi siya, sinabi na kailangan niyang makita ang laban na ito, at tinanong si Archer kung bakit gusto niyang tapusin si Shiro. Sumagot siya na ipinaalala sa kanya ni Shiro ang kanyang sarili, at kinamumuhian niya iyon mula sa kanyang buong buhay. Samantala, sinusubukan ni Mado ang ilang mga pagtatanong kay Ren habang pinagtatawanan ang kanyang kawalan ng kapangyarihan, at nakakakuha ng power trip na mas grabe pa kaysa sa iyong boss. Sinimulan sabihin sa kanya ni Shin na mas gusto niya ang mga hita ng manok kaysa sa chicken breast dahil hindi gaanong tuyo at madaling lutuin ang mga ito, nang suntukin siya ni Lando sa dingding nang bigla itong sumulpat sa tabi niya. Laking gulat ni Ren nang makitang muli si Lando, habang sinasabi niyang Iris Urban niya ang kanyang lakas dahil hahabulin siya nito, at pagkatapos ay mapipigilan niya si Mado at Archer na mag-away. Bigla niyang naramdaman na may tao sa likod niya, na ikinagulat ni Ren. Si Kiro, isang pari, ay lumabas mula sa hagdanan, nakatingin sa kanila ng masama.
Habang ito ay nangyayari, sina Sabrina at Archer ay nagkakaroon ng mainit na pagtatalo tungkol sa mga pagsisisi at kagustuhan. Tinanong ni Shiro si Sabrina kung bakit gusto niya ang grill, at sumagot siya na noong siya ay isang normal na babae, natapos niya ang pagkuha ng Excalibur, na nagbigay sa kanya ng napakalaking lakas, at siya ay naging reyna ng Britannium. Ngunit nagresulta iyon sa pagkasawi ng hindi mabilang na mga sundalo na nakipaglaban at lumaban sa kanyang pananakop. Ang hiling niya ay pigilan ang kanyang sarili na alisin ang espadang iyon, at sumagot si Archer na gusto niyang makuha ang Excalibur dahil ayaw na niyang maging isang heroic spirit. Sa loob ng libu-libong taon, tinawag siya ng isang grupo ng mga tao na ipagtanggol ang sangkatauhan laban sa malalaking banta, at sinimulan niyang tapusin ang napakaraming tao na naging ganap siyang insensitive sa ganap na pagpaslang na ito. Si Archer ay tinawag ng paulit-ulit sa isang punto kung saan siya ay tumigil sa pag-aalaga sa mundo, at ang pag-iisip na lumikha ng isang mundo kung saan walang mga labanan ang nagaganap. Pagkatapos ay lumakad si Archer at ibinato ang kanyang espada sa paanan ni Shiro, na sinasabi sa kanya na tapusin ang kanyang sarili, kung ayaw niya ng masakit na kasawian sa kamay ni Archer. Sa kabilang banda, tinanong ni Lando si Kiro kung bakit niya ipinakikita ang kanyang sarili ngayon, dahil ayaw niyang malaman ng sino man na siya ay buhay. Ngunit sinabi niya na ang kanyang pagkabigo ay tapos na. Tinitingnan siya ni Ren na pinagtaksilan habang tinanong siya ni Lando kung bakit siya nagsinungaling sa kanya tungkol sa pagnanais na iligtas si Ren, at si Kiro ay ngumiti lang. Ibinunyag niya na higit sa 10 taon na niya itong itinatag mula noong siya ay estudyante ng ama ni Ren. Nakakatakot ang hitsura ni Ren, habang isiniwalat niya na siya ang pumaslang sa kanyang ama pagkatapos ng huling digmaang Holy Grail, at pagkatapos ay nagsinungaling sa kanya tungkol dito. Nawalan ng pag-asa si Ren at pasimpleng nakaupo, habang sinasabi ni Kiro kay Lando na tapusin si Ren at ibigay sa kanya ang kanyang puso. Tumanggi si Lando na saktan si Ren at tumingin sa pari, bago sabihin sa kanya na kailangan niya itong pilitin gamit ang isang utos kung gusto niyang saktan si Ren. Ngumiti ang pari at itinaas ang kanyang manggas upang ipakita ang tato ng isang master, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang command spell. Ngunit sa sorpresa ng lahat, inutusan niya si Lando na magpakasawi, at walang ibang salita, pinulot ni Lando ang kanyang sibat at inatake ang sarili bago bumagsak sa lupa sa lilim ng dugo at nasawi. Sa kabilang panig, kinuha ni Shiro ang espada ngunit sinabi kay Archer na kailangan niyang gawin ang maruming gawain, bago sila magsimulang maglakad patungo sa isa't isa at lumikha ng kanilang mga espada. Sinabi ni Archer kay Shiro na hindi siya makakasabay sa kanya, ngunit walang pakialam si Shiro at tumakbo siya patungo kay Archer para sa isang sagupaan. Sa mga piitan, lumakad si Kiro patungo kay Ren at sinabi sa kanya na tatapusin niya siya at kukunin ang kanyang puso. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, tumayo si Lando, ang ultimate alpha male, at inatake siya sa puso bago siya itulak sa pader, na ikinasawi niya kaagad. Pagkatapos ay bumagsak din si Lando sa lupa, habang si Mado ay tumatawa at sinisipa ang nasawi na katawan ni Kiro, bago muling naglakad papunta kay Ren at sinabihan siyang makipag-alyansa sa kanya. Muli siyang tumanggi, na nagre-resulta sa pag-atake sa kanya bago siya sinubukang sakalin. Ngunit muling bumangon si Lando at inihagis siya sa dingding. Muling bumangon si Mado at nagsimulang tawagan si Gilbert para tapusin si Lando, ngunit walang dumating habang si Lando ay naglalakad patungo kay Mado at ginagamit ang kanyang sibat para atakihin siya ng kaunti, na ikinatakot niya, at tumakbo siya palayo. Samantala, si Shiro ay nakikipaglaban sa kanyang buhay, ngunit hindi niya kayang makipagsabayan kay Archer. Muli siyang nakipagsagupaan kay Archer, ngunit pagkatapos ng isang hugot na laban, nabali ni Archer ang kanyang espada at itulak siya pabalik. Si Shiro ay agad na lumikha ng higit pang mga espada, ngunit sinabi sa kanya ni Archer na ang kanyang mga espada ay hindi maaaring kasing husay ng kanyang espada, at palaging mababasag kapag siya ay lumaban. Walang pakialam si Shiro at inatake siyang muli, para lamang masipa pabalik bago muling naghanda si Archer sa offensive ng isa pang beses. Kahit papaano ay hinaranggan siya ni Shiro habang sinisipa siya ni Archer, ngunit tumayo siya at lumaban, tinutulak si Archer palayo. Tumakbo pabalik sa kanya si Archer, at nagsalubong ang kanilang mga espada, ngunit nabali niya ang mga espada ni Shiro, at itinulak siya sa lupa. Sa pagkakataong ito, naghahanda si Archer na gawin ang lahat habang nagpapakita ang asol na enerhiya sa kanyang paligid, at muli niyang ginagamit ang pagpapalawak ng domain upang dalhin sila sa isang desyerto na kaparangan.
Sa kabilang panig, nakipag-usap si Lando kay Ren tungkol sa kung paano niya gustong talunin si Archer, ngunit sinabi sa kanya ni Ren na hindi na siya dapat makipag-away sa kanya. Pagkatapos marinig ito, nagpaiwan na lang si Lando para tanggalin ang ebidensya habang naglalakad siya pabalik sa loob. Habang nasa domain ni Archer, si Shiro ay nakaluhod sa lupa, ngunit muli siyang lumikha ng mga espada at sumugod kay Archer, na madaling hamarang sa kanya bago siya itulak pabalik. Muling umatake si Shiro, ngunit iniiwasan ni Archer ang pag-atake at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang espada bago siya nilock sa braso. Nabali ang mga espada ni Shiro, at inatake ni Archer ang kanyang binti gamit ang sarili niyang espada. Itinulak siya pabalik bago sinubukang atakihin siya, pero nakadepensa si Shiro. Patuloy na itinulak ni Archer at nauwi sa pag-atake kay Shiro sa bituka, bago siya itinulak habang siya ay bumagsak sa lupa, na dumudugo sa mga sugat. Sa sorpresa ni Archer, muling bumangon si Shiro, at ang kanyang mga sugat ay mahiwagang gumaling. Ibinato ni Archer ang kanyang mga espada sa kanya upang tapusin siya, ngunit hinaranggan ito ni Shiro bago sabihin kay Archer na masasawi na siya ngayon. Tumakbo si Shiro sa kanya, at nagsimula na naman silang mag-away. Sa pagkakataong ito, kahit si Archer ay alam na mas pantay ang lakas nila, kaya't sinisipa niya ito. Muling bumangon si Shiro, habang nagpasya si Archer na gawin ang lahat at lumikha ng mga espada sa hangin bago ito ilunsad kay Shiro, na pinalihis itong lahat bago bumagsak sa lupa. Gumagawa si Archer at naglunsad ng higit pang mga espada sa kanya, ngunit hinaranggan silang lahat ni Shiro habang tumatakbo patungo sa kanya at nagtagumpay pa rin sa pagharang at pagpapalihis sa mas malalaking espada, na ikinagulat ni Archer bago sila parehong magharap na handang atakihin ang isa't isa. Bumalik sila sa kastilyo kung saan si Archer ay nasaktan sa pag-atake ni Shiro, at tinanggap ang kanyang pagkatalo habang si Shiro ay bumagsak sa sahig. Kaagad na dumating si Ren at nagtanong kung ayos na silang lahat, at nang tila maayos na ang lahat, si Archer ay na-atake ng isang grupo ng mga espada mula sa likod na kagagawa ni Gilbert. Pinagtatawanan niya ang mga ito dahil sa pagiging napakalungkot bago lumikha ng isang bungkos ng mga espada at inilunsad ang mga ito kina Archer at Shiro, ngunit si Archer ay nauwi sa pagtulak kay Shiro palabas at agad na na-atake hanggang sa masawi. Naghanda si Sabrina para sa isang face-off ngunit ipinaliwanag ni Gilbert sa kanila na naruroon siya sa huling digmaang Holy Grail at nakita niya kung ano ang mga nilalaman ng Grail. Ngayon ay nais niyang gamitin ang Grail na iyon upang lipulin ang sangkatauhan, at maghari sa Earth bilang hari nito. Siya ay bumaba ng hagdan at lumikha ng kanyang mga espada, ngunit nagbago ang kanyang isip sa huling sandali habang ang kastilyo ay nagsimulang gumuho at iniwan ang mga ito upang masawi, bago tumungo sa labas at sinabi sa kanila na siya ay lilikha ng Holy Grail ngayon, na haantong sa pagkawasak ng sangkatauhan. Kaya dapat nilang gamitin ng mabuti ang kanilang oras kung sakaling gusto nilang talunin siya. Sinisikap ni Shiro at ng iba pa na humanap ng paraan para makatakas sa kastilyo para lumaban sa panibagong araw, at kahit papaano ay iligtas ang mundo mula kay Gilbert.